Sa Prato, Italy, matagumpay na nakuha ng lalaking nagngangalang Yan Xingcheng ang nawawalang pera para sa isang malaking pamilya. Sa halip na tumanggap ng nararapat na bayad, hiniling niya lang na hanapin nila ang kinaroroonan ng babaeng nagngangalang Zhu Angxinyan. Pagkatapos ng 17 taon, sa wakas ay nakita niya ang mukha nito sa isang maliit na sulok ng kalye. Sa sulok na iyon, isang international student na nagngangalang Shen Manning na nag-aaral ng pagpipinta ang tinatapos ang kanyang graduation artwork. Ang matalik niyang kaibigan na si Miu Mi na ay dumating upang bigyan si Manning ng mga bagay na ipinadala mula sa kanilang bayan. Pareho nilang inaasahan na magkatuluyan ang ama ni Manning at ina ni Miina. Sa pagtingin sa kambal na rose painting, naalala ni Miina ang isang alamat na nagsasabi na ang kambal na rosas ay magkatulad ang hitsura at nabubuhay ng magkasama. At hindi pa nakita ang isa't isa, kung sa isang araw ay magkaharap silang dalawa, hindi iyon ang pinakamataas na punto ng kanilang buhay, kundi isang hudyat ng kamatayan. Tinawanan ni Manning ang alamat na ito, iniisip na ito ay katang-isip lamang. Hindi niya alam na may isang taong kamukha niya ang talagang umiiral. Ito si Zhu Angxinyan, ang nag-iisang tagapagmana ng kilalang pamilya Zhuang. Upang manatiling ligtas, kailangan niyang lumipat ng 13 paaralan at sa huli ay napunta sa isang art school sa Italy. Biglang nakatanggap si Xingyan ng tawag mula kay Yan Xingcheng. Lubos siyang natuwa dahil buhay pa ito pagkatapos ng aksidente 17 taon na ang nakakaraan. Nakipagkita si Xingcheng kay Xingyan sa gate ng Art University. Sa kabilang banda, tinawag din si Manning sa likod na gate ng paaralan. Hindi maalis ni Lin Mufan ang tingin sa babaeng parang sikat ng araw. Siya pala ang kababata ni Zhu Angxinyan at dumating para sunduin ito pauwi sa pamilya Zhuang. Nang sabihin ni Manning na nagkamali siya ng tao, hindi naniwala si Mufan dahil ipinadala sa kanya ng Chairman Zhuang ang larawan ni Zhu Angxinyan. Nagulat si Manning dahil ang babae sa larawan ay kamukha niya. Giit niya na hindi talaga siya ang dalaga ng pamilya Zhuang at na ang kanyang ama ay isa lamang ordinaryong driver ng truck. Natatakot na tumawag si Manning kay Mina. Nagbiro siya na nakaranas siya ng sitwasyong parang kambal na rosas. Pagkasabi niya yon, biglang lumitaw si Zhu Angxinyan sa harap ni Manning. Hindi pa man lubusang nakakabawi sa pagkabigla si Manning sa pagkakaharap sa babaeng may hindi kapanipaniwalang kamukha niya, bigla siyang dinukot ng isang misteryosong tao. Habang papunta si Xingyan para makipagkita kay Xingcheng, narinig niya ang isang kaibigan na nagsabi na nakita nitong may isang taong kamukha niya na isinakay sa isang itim na kotse. Alam niyang nagkamali ang mga kidnapper, kaya tinawagan niya si Xingcheng at hinintay siya. Habang dumadaan ang kotse na nagdadala kay Manning, sumugod si Xingyan gamit ang kanyang kotse para iligtas si Manning. Sinabi niya na siya ang target ng mga kidnapper, ngunit nagkamali sila at dinukot si Manning. Nangako siya na aayusin niya ang lahat ng tahimik upang hindi maapektuhan si Manning. Mabilis na sumunod ang mga kidnapper. Hiniling ni Xingyan kay Manning na tawagan ang unang tao sa kanyang contact list. Habang nasa gitna ng tawag, biglang sumugod ang isang truck. Mabilis na tinakpan ni Xingyan si Manning. Sa kabilang dako, nakarinig si Xingcheng ng tunog ng banggaan sa telepono at agad na tumakbo para hanapin si Xingyan. Napatulala siya nang makita ang wasak na kotse. Sinabi ng doktor na ang babaeng nagmamaneho ay nag-alay ng sarili para iligtas ang kasama nito sa oras ng panganib. Ang isa pang babae ay nagkaroon ng corneal damage at maaaring mabulat. Gayunpaman, pareho silang nakapagtataka. Iminungkahi ng doktor na kung iniligtas ni Xingyan si Manning sa kanyang buhay, mas mabuting ihandog na lang ang kanyang kornea sa nakaligtas. Habang nakatingin sa sarili sa salamin, kinamumuhian ni Xingcheng ang kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas si Zhu Angxinyan. Pagkatapos ng 15 araw, sa wakas ay nagising si Manning. Kinilabutan pa rin si Manning sa mga nangyari. Sinabi ni Xingcheng na siya ang fiancé ni Manning. Itinanggi niya ito dahil wala pa siyang boyfriend. Sa pag-aakalang nagkamali siya ng pagkakakilanlan, iginiit ni Manning na hindi siya si Zhu Angxinyan. Malamig na ipinahayag ni Xingcheng, si Shen Manning ay namatay sa aksidente at ikaw si Zhu Angxinyan. Umiti si Manning dahil buhay pa siya. Nang makita ang name tag ni Xingyan, natakot si Manning at tumakbo palayo. Sa huli, nagbanta siyang tatalon. Akmang pupunasan ni Manning ang kanyang luha, ngunit hindi siya pinayagan ni Xingcheng na hawakan ang mga mata ni Xingyan. Inihayag niya na namatay si Xingyan sa halip na si Manning. Ngayon ay tinitingnan niya ang mundo gamit ang mga mata ni Xingyan. Naalala ni Manning ang larawan ni Xingyan bago ito pumanaw. Iniisip ni Xingcheng na itinadhana ang pagkikita ni Xingyan at Manning. Kung may isang taong namatay sa isang aksidente, ang buhay ay hindi na lang para sa nakaligtas. Kailangang mabuhay ni Manning para sa taong nag-alay ng buhay para sa kanya. Sa gitna ng takot, nadulas si Manning at nahulog. Mabilis siyang hinila ni Xingcheng. Pinilit niyang mabuhay si Manning bilang kapalit ni Xingyan. Pagkatapos niyang kumalma, naalala ni Manning ang huling habili ni Xingyan. Hiniling niya na bumalik si Manning sa pamilya Zhuang upang kunin ang bagay na pagmamay-ari ni Yan Xingcheng. Kung ang buhay niya ay iniligtas ni Xingyan, handa si Manning na maging kapalit niya. Sinamahan niya si Yan Xingcheng pabalik sa pamilya Zhuang. Kahit alam niyang mapanganib siya, nagpa siya pa rin si Manning na hawakan ang kamay ni Xingcheng. Sa kotse pabalik sa bansa, naalala ni Manning ang mga sinabi ng assistant ni Yan Cheng, si Funky. Sinabi niya na si Zhu Angxinyan ang apo ng may-ari ng isang sikat na brand ng alahas. Ang kanyang ina, si Zhuang Meixuan, ay ang panganay na anak ng pamilya Zhuang. Nang 7 taong gulang si Xingyan, nagkaroon ng malaking problema ang pamilya Zhuang. Ang mga magulang ni Xingyan, habang nagsusuri ng mga branch sa ibang bansa, ay naaksidente dahil sa malakas na ulan. Namatay agad
agad ang ama, nawala ang ina, at tumakas ang taong dahilan ng aksidente. Upang maprotektahan ang kanyang apo, dinala siya ng lolo ni Xinyan sa ibang bansa noong bata pa siya. Gayunpaman, gusto ni Xinyan na bumalik sa pamilya Zhuang upang bawiin ang A Blue Ocean and Starry SF brand na ipinamana ng kanyang ina. Noong nakaraang buwan, nakaranas ng krisis ang Blue Ocean. Na-freeze ang kanilang account. Dahil dito, nahulog si Lolo Zhuang Thuan at nanatiling komatos. Kailangang magpanggap si Manning bilang si Xinyan para bumalik sa pamilya Zhuang at tatagin ang sitwasyon, bawiin ang 40% na shares na iniwan ng kanyang ina at maging tagapagmana ng Blue Ocean brand. Matapos maunawaan ni Manning ang sitwasyon, binigyan siya ni Xincheng ng isang file tungkol sa mga gawi, hilig, relasyon, at mga aktibidad ni Xinyan mula nang siya ay 7 taong gulang. Binalaan niya si Manning na ang pamilya Zhuang ay isang lugar na may libu-libong mapanuring mata. Kung maging pabaya ka at magpakita ng kahit kaunting pagkakamali, kamatayan ang naghihintay sa atin. Sa kotse, masipag na nagre-review si Manning ng kanyang mga notes. Inagaw ni Xincheng ang mga notes na sinasabi na ito ay ebidensya na hindi siya si Xinyan. Nang sandaling iyon, nagulat ang mga reporter na magkakaroon ng pagbabago sa pamamahala sa Blue Ocean Group. Posibleng ang anak ng pangalawang tiyan ng pamilya Zhuang, si Jia Kai, ang magiging bagong tagapagmana ng grupo. Umiti si Xincheng at inutusan ang kanyang assistant na pumunta sa Blue Ocean. Sa Blue Ocean, pinipilit ni Zhuang Jia Kai ang mga shareholder na pirmahan ang dokumento na magtatalaga sa kanya bilang bagong si. Nag-aatubili ang mga shareholder dahil naroon pa si Zhuang Xinyan. Iginiit ni Jia Kai na ang pamilya Zhuang ay binubuo na lang ng kanyang pamilya at siya ang nag-iisang tao na maaaring bumalikat sa responsibilidad ng pamilya. Kung hindi pumirma ang IAI, sisantihin niya sila sa grupo. Ngunit dumating sa tamang oras si Fang Qi. Inihiling ko sa mga shareholder na pirmahan ito. Iminungkahi niya na si Jia Kai ay hindi ang nag-iisang ikatlong henerasyon ng pamilya Zhuang. Higit pa rito, ayon sa panloob na ulat ng Blue Ocean, wala siyang pinakamaraming shares. Galit na tinawag ni Jia Kai ang mga security guards, ngunit pinigilan siya ng isa pang kanang kamay ni Xincheng, si Yuan Shuai. Lumabas si Xincheng at inanyayahan ang panganay na apo ng chairman na pumasok. Naalala ng mga shareholder na ang ina ni Xinyan ang nagtayo ng Blue Ocean mula sa simula, kaya karapat-dapat siyang mamuno sa grupo. Hindi naniwala si Jia Kai dahil itinago ng kanyang lolo si Xinyan sa ibang bansa at matagal na itong hindi nakikipag-ugnayan. Inilahad ni Xincheng na hanggat narito si Xinyan, hindi papayagan si Jia Kai na kunin ang buong Blue Ocean. Sinenyasan niya si Manning na magsalita. Sa lahat ng kanyang lakas ng loob, tinutulan niya ang pagtatalaga ng bagong si. Dinala ni Xincheng si Manning sa mansyon ng pamilya Zhuang. Nag-aalala siya at hindi naglakas loob na hawakan ang kamay niya. Nang makita ang butler na si Guangyi na sumalubong sa kanila, mabilis na gumanap si Manning bilang si Xinyan. Nakita siyang nag-aalinlangan, ipinakilala ni Xincheng ang sarili bilang fiancé ni Xinyan. Nagkakilala sila sa Spain at sabay na nag-aral sa Italy. Dahil nais niyang bumalik sa bansa upang ayusin ang mga usapin ng pamilya, sinamahan siya nito upang makilala ang mga matatanda. Pagpasok niya sa bahay, nakita ni Xincheng ang isang painting ng malaking alon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Manning. Sakto namang bumaba ang pangalawang tiyan ng pamilya Zhuang, si Kai Xuan. Nang makita ang kanyang pamangkin, hindi siya naging masaya. Sinabi ng butler sa dalaga na pumasok at makipagkita sa chairman. Dahil alam niyang hindi alam ni Manning ang silid ng lolo niya, maingat na inakay ni Xincheng ang kanyang mga hakbang. Si Zhuang Thuan, kahit mahina, ay pilit na idinilat ang kanyang mga mata para makita si Xinyan. Sa kanyang silid, nagtanong si Manning sa sarili kung bakit siya bumalik sa bansa sa ganitong paraan. Nagtaka siya nang pumasok sa loob at namangha sa mga branded na sapatos, high-end na alahas, at maraming susi ng kotse. Nang makita ni Xincheng, ipinaliwanag ni Manning na aksidente lang siyang napasok dito. Sinabi niya na habang si Manning ay si Xinyan, ang lahat ay pag-aari niya. Sa kabilang banda, hindi pa rin makalimutan ni Mufan si Manning. Nagtaka siya, kung hindi siya si Xinyan, sino siya? Dumating ang may-ari ng Celine high-end fashion brand, si Tang Lin, upang makipagkita kay Mufan. Dahil ang kanyang mga alahas ay babagay sa mga damit ng Celine, gusto ni Tang Lin na makuha ang lahat ng disenyo ni Mufan para sa susunod na taon. Nang marinig niya na bumalik na si Xinyan, mabilis siyang umalis at iniwan ang alok ni Tang Lin nang makarating siya sa pamilya Zhuang. Nakilala ni Mufan si Manning. Tinanong niya kung bakit siya naroon. Iginiit ni Manning na siya si Xinyan at bumalik siya sa bansa para dalawin ang kanyang lolo. Nang makita ang nahulog na cellphone, gustong kumpirmahin ni Mufan ang kanyang pagkakakilanlan. Naalala niyang maraming missed calls siya nang sunduin niya si Xinyan sa Italy. Naniniwala siya na nasa phone ni Xinyan ang numero niya. Natakot si Manning na mabunyag ang kanyang pagkatao. Mabilis na dinala ni Xincheng ang phone ni Xinyan. At tama nga, nakalagay doon ang numero ni Mufan. Sinabi niya na bihira gamitin ni Xinyan ang numerong iyon. Samantala, ipinakilala niya ang sarili bilang fiancé ng dalaga. Pagbalik sa silid, muling binalaan ni Xincheng si Manning na kung hindi niya itatapon ang lahat ng nakaraan niya para maging tunay na si Xinyan, mamamatay siya. Walang sinuman sa pamilya Zhuang ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon na magkamali. Ang isang kapabayaan niya ay kailangang bayaran ng libu-libong pag-inya. Kung pumasok ka na sa pamilya Zhuang,
dapat ay maging Siksinian siya. Tinanong ni Manning si Xing Cheng kung ano ang layunin niya. Naisip niya na siya ay isang masamang tao na ginagamit siya upang makuha ang lahat ng bagay mula sa pamilya nito. Nagulat si Manning nang lumapit sa kanya si Xing Cheng. Sinabi niya na kung gusto niyang makuha ang Blue Ocean, hindi na niya kailangang pakasalan siya. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat malaman kung ano ang gusto niya. Kung magpapakita siya ng anumang kapabayaan, hindi na niya siya ililigtas. Sa ibaba, biglang lumala ang kalagayan ng chairman. Sinabi ng doktor na nasa advanced stage ng kidney failure siya at kailangan niyang pumunta sa ospital para magpa-blood test upang maghanap ng compatible kidney. Natakot si Manning at mabilis na tumawag kay Xing Cheng, ngunit hindi ito sumagot. Inagaw ni Jia Kai ang telepono at sinabi na duwag Siksinian at humihingi agad ng tulong sa isang lalaki sa kaunting problema. Naalala niya noong bata pa sila, sinasaktan ni Siksinian ang sarili niya hanggang sa dumugo ang ulo niya at hindi man lang siya kumurap. Nagtaka si Jia Kai kung ang taong nasa harap niya ay Siksinian niya. Pinatahimik ni Manning ang sarili at hiniling kay Jia Kai na ibalik ang kanyang telepono. Pinayuhan siya nito na huwag magpanggap na amo at mangarap na kunin ang Blue Ocean. Kung hindi siya tunay na kaanak ng pamilya Zhuang, papabayaran niya ito ng mahal. Sa ospital, naghihintay pa rin si Manning sa tawag ni Xing Cheng. Nang dumating ang nurse para kumuha ng dugo, nagdahilan siya na natatakot sa karayom upang magpalipas ng oras. Sa wakas, dumating din si Xing Cheng. Napabuntong hininga si Manning. Nagkunwari siyang naawa sa kanyang nobya at inakay siya palabas upang magpahinga. Nagmamadaling sinabi ni Manning sa nurse na kinuha na ang kanyang dugo. Malamig na hinila siya ni Xing Cheng papasok sa elevator. Sa parehong sandali, nagkunwari si Funky na natutumba ang tray ng dugo na ikinalat ang mga sample. Mabilis niyang pinatay ang lahat ng surveillance camera sa paligid. Sa elevator, sinabi ni Xing Cheng kay Manning na ilupi ang kanyang manggas upang maihalo niya ang kanyang dugo sa dugo niya upang mawala ang bisa ng sample. Pagbukas ng elevator, ang sample lang ang naroon. Nakita si Manning na nanginginig, ipinahayag ni Xing Cheng na gagawa siya ng paraan upang manipulahin ang resulta ng pagsusuri upang hindi nila may cross-reference ang kanyang EV. Hula niya na hindi titigil ang taong nasa likod ng lahat sa pag-alam sa pinagmulan ni Manning. Kung nais niyang matapos ang lahat, kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon at mabilis na maging tunay na amo ng pamilya Zhuang. Sumigaw si Manning na hindi niya kayang maging Siksinian. Siya ay isang ordinaryong tao lang na namumuhay ng simple kasama ang kanyang ama. Bakit kailangan niyang maging amo ng isang malaking kumpanya sa maikling panahon? Mas gugustuhin pa niyang isauli ang kanyang mga mata kaysa mabuhay ng may takot. Tinanong ni Xing Cheng kung kaya niyang buhayin Siksinian. Kung hindi para sa pagprotekta sa kanya, mamamatay ba ang kanyang sinyan? Ibinigay ni Xing Cheng kay Manning ang kanyang pasaporte at sinabi sa kanya na bumalik sa Italy kaagad. Hindi bale kung anuman ang mangyari sa Blue Ocean bukas, wag na siyang bumalik. Kung gagawin niya ito, siya ang unang hindi magpapatawad sa kanya. Sa ospital, palihim na dinala ni Xing Cheng ang chairman. Sinabi niya kay Funky na patayin ang lahat ng camera system upang ligtas silang makaalis ni Yuan Shuai sa ospital. Sa parehong oras, nag-aayos ng damit si Manning para umalis. Tinitingnan ang brotse, naalala niya ang sandali na tinakpan siya ni Xingyan. Ibinigay niya kay Manning ang brotse at hiniling na bumalik sa pamilya Zhuang upang hanapin si Xing Cheng. Nang sandaling iyon, narinig niya si Jia Kai na nagsasabing hindi magagamit ang sample ng dugo. Gusto niyang pumunta sa ospital at pilitin ang doktor na tanggalin ang mga impurities upang masuri ang EV. Nagmamadaling tinawagan ni Manning si Xing Cheng, ngunit nakapatay ang kanyang telepono. Natakot siya na baka nilalagay niya sa panganib ang sarili niya para baguhin ang resulta ng pagsusuri. Sa kabilang banda, nadiskubre ni Xing Cheng si Jia Kai habang dinadala ang chairman sa basement. Hindi naniwala si Jia Kai na ang taong nasa bahay ay Siksinian niya. Alam ni Jia Kai na Siksinian ay naaksidente sa Italy. Nagulat ang assistant na si Dayang na may isa pang grupo na naghahanap kay Xingyan. Hinila ni Xing Cheng ang cart na may chairman, ngunit aksidenteng natamaan nito ang isang kotse na may alarm. Nagduda si Jia Kai na may nakikinig sa kanila, kaya bumalik siya para maghanap. Sa isang delikadong sitwasyon, dumating si Manning at kinuha ang atensyon niya. Matapos maayos ang chairman, tinanong ni Xing Cheng kung bakit siya bumalik. Tinanong naman niya kung bakit siya pumunta sa ospital kahit alam niyang mapanganib. Sinabi ni Xing Cheng na hindi niya matupad ang huling hiling ni Xingyan, kaya kailangan niyang sirain ang lahat para sa kanya. Tinanong ni Manning si Xing Cheng kung bakit niya siya idinadala sa ganitong gulo. Alam niyang hindi niya gusto ang kayamanan ng pamilya Zhuang. Iginiit ni Xing Cheng na siya ang pinakamamahal ni Xingyan sa buong mundo at para sa kanya, kaya niyang iwan o sirain ang lahat. Inutusan ni Xing Cheng si Manning na bumalik sa Art University. Ngunit tumanggi si Manning dahil mananatili siya upang protektahan siya. Gusto niyang gamitin ang kanyang mukha at pagkatao upang protektahan si Xing Cheng. Ayaw niyang sirain ito ang pinaghirapan ng mga magulang ni Xingyan. Handa siyang tulungan itong tuparin ang huling hiling ni Xingyan. Sinabi ni Xing Cheng na kumuha na siya ng mga eksperto na magsasagawa ng komprehensibong pagsusuri sa chairman sa isang hotel. Matagal na siyang nagdududa nang ma-diagnose siya na may kidney failure, ngunit bihira namang buksan ang dialysis machine sa tabi ng kanyang kama. Bukod pa rito, ang kidney failure ay hindi nagiging sanhi ng malalim na koma. Hula niya na may gustong patagalin ang paggamot sa chairman upang makuha ang Blue Ocean. Kailangan niyang panatilihin ni Manning ang kanyang papel bilang ang may-ari ng pamilya Zhuang. Siya ang
bahala sa lahat. Nangako siyang ibabalik niya si Manning sa kanyang sarili ng ligtas. Sa basement ng ospital, si Yuan Shui, gamit ang pagkakataon na abala si Yan Xingcheng sa pakikipag-usap sa telepono, mabilis na pinalitan ang file. Lumalabas na ang tumawag sa kanya ay si Funky. Pagdating sa, iniulat ni Yan Xingcheng na si Shen Manning ay tunay na apo ng chairman. Nagalit si Zhuang Qishan nang bumalik ang nawawalang apo pagkatapos ng 17 taon at sinabing gusto nitong maging mistress ng Zhuang family. Binalaan ni Suxian ni ang kanyang anak na magingat sa kanyang pananalita. Kung mayroon ng resulta ng ifili, wala nang dapat pagtalunan. Malapit na ang shareholder meeting, kaya sinabihan niya si Zhuang Qishan na alagaan ang kanyang lolo. Sa ospital, sinunod ni Funky ang payo ng doktor na huwag payagan ang sinuman na pumasok o lumabas sa silid ng pasyente. Nagalit si Zhuang Qishan at akmang sasaktan si Funky. Ngunit binuksan ni Yan Xingcheng ang pinto at pinayuhan ang kanyang young master na huwag maging padalos-dalos. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na pigilan ako sa pagbisita sa aking ama, sabi ni Suxiani habang sumugod sa silid ng pasyente. Sinabihan niya ang kanyang anak na si Zhuang Qishan na gisingin ang kanyang lolo. Dumating si Shen Manning sa tamang oras. Sa pamamagitan ng kanyang posisyon bilang panganay na apo ng chairman, hiniling niya sa mag-inang Zhuang Qishan na umalis. Bago magsimula ang pagpupulong ni Suidong, hindi niya papayagan ang sinuman na guluhin ang lolo habang nagpapahinga. Nagulat si Suxiani nang alisin niya ang kumot at natagpuan na wala sa kama ang kanyang ama. Agad niyang ibinuhos ang galit sa kanyang pamangkin, ngunit mabilis na hinarang ni Yan Xingcheng ang kamay niya. Nang marinig ang akusasyon ni Suxiani ng pagpatay, hindi ito tinanggap ni Yan Xingcheng. Iginiit niya na ang isang taong may kakayahang saktan ang kanyang sariling pamilya para sa pera ay hindi si Shen Manning. Dumating si Funky kasama ang chairman. Humihingi ng tawad ang lolo sa kanyang anak na hindi siya madaling mamatay. Sa pagkakataong ito, inanunsyo niya na hahatiin niya ang mana sa dalawang bahagi. Ayon sa kasunduan, ang Blue Ocean brand ay itinatag ng kanyang panganay na anak na babae, kaya't dapat itong mapunta kay Shen Manning. Inilipat na niya ang lahat ng shares ng ina ni Shen Manning sa kanya. Nagpasya siyang ipamana ang Zhuang family at ang Blue Ocean sa kanyang apo. Pagdating sa bahay, pumunta si Yan Xingcheng sa silid ni Shen Manning. Gusto niyang manirahan sa kanya para masubaybayan siya 24 paghahatid ito dahil siya ang bagong tagapagmana ng ari-arian. Dapat niyang tiyakin ang kaligtasan ni Shen Manning. Bukod pa rito, kailangan ni Shen Manning na magdagdag ng kaalaman sa espesyalidad upang maiwasan ang mga pagkakamali sa paparating na shareholder meeting. Tumuto si Shen Manning dahil mayroon lamang isang kama sa silid. Tinanong siya ni Yan Xingcheng kung gusto niyang matulog sa dressing room. Sa ilalim ba ng kumot o sa ibabaw ng kama? Nahihiyang iniwas ni Shen Manning ang kanyang tingin kay Yan Xingcheng. Tinulungan ni na Funky at Guzi ang kanilang amo sa paglilipat ng mga gamit at hindi sinasadyang nakita nila ang magandang tanawin. Binati ni Funky si Shen Manning at sinabing piaway unan, bati sa kama, sa kanyang amo. Sinabihan ni Yan Xingcheng si Shen Manning na ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay at huwag siyang pansinin. Gayunpaman, ang simpleng pag-alis niya ng kanyang jacket at pagkuha ng tuwalya ay sapat na upang mamula ang mukha ni Shen Manning. Sumunod na lang siya at humiga sa kama. Pero, hindi napigilan ni Shen Manning ang sarili na palihim na sumilip kay Yan Xingcheng. Kinabukasan, maagang ginising ni Yan Xingcheng si Shen Manning para mag-jogging. Kahit na nahihirapan siyang huminga, patuloy siyang hinila ni Yan Xingcheng. Pagbalik sa kwarto, sinimulan ni Yan Xingcheng ang pagbabago sa estilo ni Shen Manning. Dahan-dahan niyang sinuot ang sapatos nito, nilagyan ng lipstick at inayos ang buhok nito upang mas lumabas ang ganda nito. Sa hating gabi, nanaginip si Yan Xingcheng ng isang aksidente sa sasakyan sa malakas na ulan at pagkatapos ay nahulog siya sa malalim na dagat. Narinig ni Shen Manning ang sigaw ni Yan Xingcheng at dali-dali siyang ginising. Sa gitna ng kanyang bangungot, hindi niya sinasadyang nasaktan si Shen Manning. Sinabihan ni Yan Xingcheng si Shen Manning na huwag na siyang lalapitan kapag siya ay natutulog. Sa wakas, dumating na rin ang shareholder meeting. Opisyal na naging Shen Manning si Zhuang Xingyan at malapit na niyang abutin ang posisyon ng Xi. Nagtanong ang isang shareholder kung kaya ng mistress na iligtas ang Blue Ocean mula sa krisis sa bono. Kung hindi, kahit na marami siyang shares, hindi siya karapat-dapat na umupo sa posisyon ng CEO ng korporasyon. Sinabihan ni Shen Manning si Yan Xingcheng na tanggalin ang jacket nito para sa kanya at umupo sa upuang pinagnanasaan ng marami. Sinabi ni Shen Manning na kung babalik siya sa Zhuang family, natural na magiging confident siya sa pamumuno sa Blue Ocean. Ipinahayag niya na makikipagtulungan sila ni Yan Xingcheng hindi lamang upang malampasan ang krisis sa Blue Ocean, kundi pati na rin upang maibalik ang posisyon nito bilang nangunguna sa industriya ng alahas. Dahil sa pagiging desidido ng mistress, sumang-ayon ang lahat ng shareholders na magtiwala sa kanya. Sa labas, nanatiling confident si Shen Manning. Hinawakan ni Yan Xingcheng ang kamay niya para sama-sama nilang malampasan ang lahat ng hamon. Bumalik ang kaibigan niyang si Song Qian sa bansa at nagkataon na nagtrabaho siya sa departamento ng disenyo ng Blue Ocean. Nakita niya ang anino ni Shen Manning. She was about to call out, but Guzai stopped her in time. From the first glance, Song Qian had fallen for the handsome man who was like a ray of sunshine. Back at the office, Yan Xingcheng praised Shen Manning for the first time for doing a good job. He gave her the next task, to handle all of the Blue Ocean's foreign bonds. Shen Manning immediately got into character, calling the secretary to bring all the bond documents to her. After some research, Yan Xingcheng discovered that the detailed list of foreign assets had disappeared. It was the only document that recorded the transaction information for all of the Blue Ocean's foreign assets. Fang Qi found out that the foreign financial director had just taken a month-long leave.
Nalaman niya na bumili ito ng flight ticket para sa isa ngayong araw. Agad na hinabol ito ni Yan Xingcheng at gusto ring sumama ni Shen Manning. Nalaman ni Fang Qi ang plate number ng sasakyan at agad na tinawagan ang kanyang amo. Mabilis na naghanap si Yan Xingcheng ng shortcut para harangin ang sasakyan ng lalaki. Hinarang ng driver si Yan Xingcheng kaya si Shen Manning na lang ang naghabol kay Director Zeng. Sa wakas, naabutan niya rin ito. Inutusan ni Shen Manning si Director Zeng na ibigay sa kanya ang listahan ng mga asset at bond. Nakita niya na itinapon nito ang briefcase at akmang tatakbo si Shen Manning para kunin ito. Lumapit si Yan Xingcheng at ginamit ang kanyang kurbata para takutin si Director Zeng. Hindi siya naniniwala na ang listahan ay nasa briefcase. Nagmakaawa si Director Zeng at nangakong ibibigay ang EADS. Ibinigay ni Yan Xingcheng ang mga dokumento kay Shen Manning at hinawakan ang kamay niya pabalik sa Blue Ocean. Sinabi niya na may dalawang paraan para malutas ang krisis sa bono. Ang una ay ang makalikom ng pondo para bayaran ang utang sa bangko. Kung hindi, kailangan nilang makahanap ng butas sa listahan ng transaksyon. Na-late si Yan Xingcheng sa overtime at nakatulog sa sofa. Alam ni Shen Manning na nasugatan ang kamay niya dahil sa paghila kay Director Zeng, kaya dinalhan niya si Yan Xingcheng ng gamot. Pinayuhan siya ni Yan Xingcheng na huwag sayangin ang oras niya dahil daan-daang sugat ang nasa katawan niya. Sa halip, gusto niyang mag-focus sa paghahanap ng butas sa transaksyon. Inayos ni Shen Manning ang mga dokumento ayon sa pagkakasunod-sunod ng petsa. Bigla siyang lumapit para ipakita kay Yan Xingcheng ang mas mabilis na paraan ng pagtingin sa listahan. Hindi sinasadyang nagkatitigan sila ni Yan Xingcheng at nahihiyang umiwas si Shen Manning. Hinawakan siya ni Yan Xingcheng at hiniling na pahiran siya ng gamot. Marahang pinahidan ni Shen Manning ang pulso ni Yan Xingcheng at hinipan ito para maibsan ang sakit. Ang hininga niya ay nagdulot ng bahagyang pagkabahala sa kanya. Sa likod ng pinto, nagreklamo si Fang Qi tungkol sa libo-libong toneladang dog food na ibinabato sa kanyang mukha. Nagtataka siya kung paano ang T-single for life image ng kanyang amo ay natalo sa loob lamang ng ilang araw. Samantala, hindi makalimutan ni Song Qian ang gwapong lalaki na nakita niya. Nagkataon na malamig itong lumitaw sa harapan niya. Akmang hahawakan ni Song Qian ang kamay niya para makipag-usap, ngunit reflexively na pumalag si Guzai. Nakita sila ni Fang Qi at agad na pumagitna. Sinong mag-aakala na madara pa siya at babagsak sa lupa? Kinabukasan, maagang ibinalita ng kalihim na si Kiao na nagpadala ang bangko ng email na nagsasabing kung hindi mababayaran ng Blue Ocean ang lahat ng utang nito bago magnegatibo 1-0 ang bukas, i-freeze nila ang lahat ng fixed assets ng korporasyon. Si Yan Xingcheng at ang lahat ay nagmadaling hanapin ang butas sa transaksyon. Biglang nagkaroon si Shen Manning ng bagong ideya. Sinabihan niya ang accounting department na isumite ang lahat ng malalaking gastos ng kumpanya sa ibang bansa. Kasabay nito, dapat suriin ng operations department ang mga petsa ng pagbabayad ng utang sa mga kontrata ng bond ng mga banyagang bangko. Dapat muling i-account ng marketing center ang lahat ng plano sa pagbili at pagbebenta ng Blue Ocean Corporation. Nagpadala ang legal department ng request sa bangko para sa pagbabayad ng utang sa pamamagitan ng installments. Tingin sa orasan, eksaktong 1-0 am narinig ni Shen Manning ang tunog ng telepono at kinabahan siyang sagutin ito. Kinuha ni Yan Xingcheng ang tawag para sa kanya. Dahil hindi ito nagsasalita, natakot si Shen Manning na baka bigo sila. Umiti si Yan Xingcheng at sinabi sa kanya na personal na tumawag ang direktor ng banyagang bangko. Pumayag sila sa lahat ng 3 kondisyon na inilatag ng Blue Ocean. Bukod pa rito, natanggap na nila ang unang pagbabayad mula sa accounting department. Ipinahayag ni Yan Xingcheng na natapos na ang krisis sa bono ng Blue Ocean. Napangiti si Shen Manning dahil sa tagumpay. Nagtaka si Yan Xingcheng kung paano naging mahusay si Shen Manning sa ekonomiya. Sinabi niya na bata pa lang ay maganda na ang memorya niya. Binasa niya ang buong listahan ng bono at pagkatapos ay inilista. Sa pagpapatuloy, naaalala niya ang karamihan sa mga banyagang transaksyon upang magpatuloy sa post-production comparison. Pinuri ni Yan Xingcheng si Shen Manning sa magandang performance nito na lumampas sa kanyang inaasahan. Pagdating sa harap ng bahay, tiningnan ni Yan Xingcheng si Shen Manning na natutulog. Tahimik niyang tinanggal ang seatbelt nito. Sa sandaling makita niya ang mukha nito ng malapitan, kinabahan si Yan Xingcheng at mabilis na lumabas ng kotse. Pagkaalis niya, naglakas loob na magmulat si Shen Manning. Nang makita ang kanyang apo sa hardin, dinala ng chairman ng Zhuang family si Shen Manning sa greenhouse. Ikinuwento niya kung paano personal na idinisenyo at itinanim ng mga magulang ni Shen Manning ang bawat bulaklak dito. Nakalulungkot pagkatapos nilang pumanaw sa aksidente, nalanta rin ang mga bulaklak. Hindi na niya nasilayan ang namumukadkad na hardin tulad ng dati. Hiling ni Shen Manning sa kanyang lolo na ibigay sa kanya ang greenhouse. Ipinangako niya na gagawin niyang puno ng bulaklak ang lugar. Nang marinig ni Yan Xingcheng na hihingan siya ni Shen Manning ng tulong sa pagtatanim ng bulaklak, agad siyang tumakas. Nakita ni Shen Manning na nakaupo lang si Yan Xingcheng habang abala siya, kaya't lalo siyang nainis. Ngunit hindi niya mababago ang aroganteng ugali ni Yan Xingcheng. Hinila niya ang pot ng bulaklak at inukupa ang pwesto ni Yan Xingcheng. Lalo siyang nagalit nang sinabi ni Yan Xingcheng na hindi maaaring magtanim ng bulaklak sa greenhouse. Tinanong niya kung paano niya nalaman na hindi ito maaaring pagtaniman kung hindi man lang siya humahawak sa lupa. Para sa kanya, basta't magsikap ka, tiyak na magkakaroon ng bunga. Habang hindi nakatingin si Yan Xingcheng, pinahira ni Shen Manning ang lupa sa mukha nito na nagpatawa kay Fang Qi.
Binalaan ni Shen Manning si Yan Xingcheng na kung hindi siya tutulong, patuloy niyang aamuyin ang ihalimuyak ng lupa. Nagalit si Yan Xingcheng at binuhat si Shen Manning palabas ng greenhouse. Hindi siya tumigil sa paglalakad kahit na pinapanood siya ng buong pamilya. Pagdating sa kwarto, itinulak ni Yan Xingcheng si Shen Manning sa dressing table. Sinabihan niya itong maging responsable. Sumunod naman ito at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa pisngi niya. Shen Manning, sa susunod, hindi na kita palalampasin. Sa Blue Ocean, balisang ibinalita ng kalihim na si Qiao na ang ihi ng Liu Guang Jewelry Group na si Sheng Qi ay pumasok sa Blue Ocean kasama ang isang grupo ng mga tao. Inakusahan niya na ang mga produkto ng Blue Ocean na ipinadala sa International Gemstone Exhibition ay kinopya ang orihinal na disenyo ng Liu Guang. Pagkatapos magsalita ng kalihim, dinala ni Ziyi Sheng ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang makita ang mistress ng Zhuang family. Nagtaka siya kung paano nila ipinakita ang orihinal na disenyo na eksklusibong na patent ng Liu Guang. Sinabi ni Yan Xingcheng na ang Blue Ocean ay laging nirerespeto ang orihinal na gawa at hindi kukunin ang disenyo ng kanilang mga kakumpetensya. Bukod pa rito, hindi pa nagsisimula ang international exhibition. Nagtaka siya kung paano nakakasiguro si Ziyi Sheng na maglalabas ang Blue Ocean ng isang gawa na eksaktong kapareho ng eksklusibong disenyo ng Liu Guang. Pumayag si Ziyi Sheng na maghintay at tingnan kung anong produkto ang ilalabas ng Blue Ocean sa opening ceremony ng exhibition. Pagkaalis ni Sheng Qi, hinulaan ni Yan Xingcheng na ito ay isang bitag na matagal nang inilatag ng Liu Guang. Posible na binayaran nila ang designer ng Blue Ocean para ipasok ang eksklusibong disenyo sa production room. Ang layunin ni Sheng Qi ay upang sirain ang Blue Ocean dahil ang mga kumpanyang lumalabag sa copyright ay ilalagay sa blacklist ng Asosasyon ng Industriya. Bago malutas ang kaso, lilimitahan ng asosasyon ang mga karapatan sa negosyo at mga transaksyon sa securities. Ang Blue Ocean ay kakalabas lang sa krisis sa bono. Kung mailalagay ito sa blacklist, ang market share at stock nito ay tiyak na babagsak. Sa oras na iyon, bibili si Sheng Qi ng malaking bilang ng shares ng Blue Ocean. Ito ay isang komersyal na digmaan, kahit isang maliit na apoy ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Naisip ni Shen Manning na ang tanging paraan upang mailigtas ang sitwasyon ay ang bawiin ang koleksyon mula sa international exhibition. Habang nagdidisenyo ng bagong plano para sa alahas, bago ang araw ng pagbubukas ng exhibition, umiling si Yan Xingcheng dahil matagal bago makagawa ng isang koleksyon. Ngunit naniniwala si Shen Manning na mas mabuting sumugal kaysa ipaubaya ang kanilang kapalaran sa iba. Hinawakan niya ang kamay ni Yan Xingcheng at nais niyang magtulungan sila upang protektahan ang Blue Ocean. Sinabihan ni Yan Xingcheng si Shen Manning na maghanap ng mapagkakatiwalaang designer para sa bagong produkto. Siya ang babawi sa lumang koleksyon. Si Mu Fan, ang head designer ng Departamento 2 ng Blue Ocean, ay lumapit kay Shen Manning. Nagkataon na mayroon siyang ilang unus designs. Gayunpaman, nag-alala si Shen Manning na baka hindi sapat ang kalidad ng mga disenyo upang makamit ang antas ng Blue Ocean na makakaapekto sa negosyo ng buong sistema. Naalala ni Mu Fan na ang Blue Ocean ay naglabas ng sikat na brooch na disenyo batay sa konsepto ng Twin Roses. Plano niyang muling gamitin ang Twin Flowers sa bagong koleksyon na magiging natatanging marka ng Blue Ocean at magkaiba sa mga produkto ng kalabang kumpanya. Nang makita ni Mu Fan ang pagguhit ng mistress, napagtanto niya na ito ay gawa ng isang art student. Sa sandaling iyon, pumasok si Secretary Qiao at sinabi na dumating ang mga reporters sa Blue Ocean para interviewin sila tungkol sa pagkopya ng copyright. Kinuha ni Mu Fan na nagpakalat ang Liu Guang ng chismis na makakaapekto sa presyo ng stock ng Blue Ocean bukas ng umaga. Habang bumababa si Mu Fan para magpaliwanag sa mga reporters, isang mask na tao ang palihim na nilock ang pinto. Nagpakawala siya ng usok sa silid ni Shen Manning. Mabilis na tinawagan ni Shen Manning si Yan Xingcheng, ngunit nawalan siya ng hininga at bumagsak. Sa gitna ng kanyang pagkawalang malay, nagsikap siyang humingi ng tulong kay Yan Xingcheng. Sa wakas, dumating din ito. Agad na binuhat ni Yan Xingcheng si Shen Manning palabas. Dahan-dahan niya itong inihiga at sinimulan ang first aid. Nang hindi pa rin ito gumagaling, sinimulan ni Yan Xingcheng ang mouth-to-mouth resuscitation. Nang makita ang kanyang apo na nakahiga sa kama ng ospital, sinisi ng chairman ng Zhuang family ang marami na hindi kayang protektahan si Shen Manning. Iginiit niya na ang korporasyon ay maaaring bumagsak, ngunit kung may mangyayari sa kanyang apo, walang sinuman ang makakatakas sa parusa. Nagising si Shen Manning at agad na pinakalma ang kanyang lolo. Mahal na mahal ng chairman ang kanyang apo at sinabihan niya si Yan Xingcheng na magpakasal na kay Shen Manning. Ang tingin ng chairman sa Blue Ocean ay parang isang ahas na walang ulo. Kahit na si Shen Manning ang kinatawan niya, marami pa rin ang naiinggit at hindi sumusuporta sa kanya. Mag-host siya ng isang engranding engagement party upang ipahayag na ang dalawa niyang apo ay ang mga bagong may-ari ng Blue Ocean. Nang makaalis ang lahat, sinabi ni Yan Xingcheng na nakuha na niya ang koleksyon mula sa exhibition at ang bagong disenyo ni Mu Fan ay ginagawa na. May isang taong naglagay ng smoke bomb sa ventilation duct ng opisina niya. Titiyakin niyang hindi na mangyayari ang katulad na insidente. Hinawakan ni Shen Manning ang kamay ni Yan Xingcheng at sinabi na gusto niyang maging engaged sa kanya. Alam ni Shen Manning na hindi siya ang totoong Zhuang Xinyan, ngunit wala siyang ibang maaasahan kundi siya. Nang bumagsak siya sa lupa, napagtanto niya na siya lang ang meron. Binalaan ni Yan Xingcheng si Shen Manning na ang pagpapakasal sa kanya ay maaaring maging sanhi para hindi na siya makatakas sa gulo. Bukod pa rito, hindi niya alam ang tunay na pagkatao niya. Kung hindi pa siya
siya handa, gusto pa rin ba niyang magpakasal sa kanya? Binitawan ni Shen Manning ang kamay ni Yan Xingcheng. Naalala niya kung paano, sa kabila ng panganib, ay laging nasa tabi niya si Yan Xingcheng. Nagpa siya siyang hilahin siya pabalik. Nagkataon naman na pumasok si Yan Xingcheng at itinulak siya sa dingding. Yan Xingcheng, hindi ko alam kung handa na ako, pero ikaw lang ang meron ako. Pumayag si Yan Xingcheng sa engagement at nangakong sasabihin ang lahat kay Shen Manning. Sa Sheng family, natuwa ang dalaga nang matalo ni Yan Xingcheng ang kanyang nakatatandang kapatid sa pagbawi ng koleksyon mula sa exhibition. Ibinunyag na pagkatapos ng una nilang pagkikita sa Blue Ocean, hindi na maalis ni Sheng Lin sa isipan niya si Yan Xingcheng. Kinabukasan, nag-organisa ang Blue Ocean ng isang press conference. Sinabi ni Shen Manning na ang Blue Ocean ay nasa magulong sitwasyon, kakalutas lang sa krisis sa bono, at ngayon naman ay inaatake ng kalaban dahil sa copyright ng disenyo. Kaya, ang internal reform ay mas kailangan ngayon kaysa dati. Inihayag niya na babaguhin niya ang buong Blue Ocean Group. Dahil nakita niya ang kakayahan ng committee member Chen, hiniling niya sa kanya na pamahalaan ang Operations Center. Inirekomenda niya si Mu Fan bilang design director. Nagtanong si Zhuang Qishan, plano mo bang palayasin kami? Sinabi ni Shen Manning na ang lahat ng naglingkod sa Blue Ocean sa loob ng maraming taon ay magsisilbi na sa kanya. Biglang inanunsyo ni Shen Manning ang pagtanggal sa posisyon ni Zhuang Qishan bilang vice presidente na ngayon ay ililipat na sa back office. Si committee members Hao, na alagad ni Zhuang Qishan, ay sinamahan ni Shen Manning sa istasyon ng pulisya. Ibinigay ni Yan Xingcheng ang ebidensya na si committee members Hao ay nanuhol sa design director at sadyang gumawa ng kinopyang gawa. Paulit-ulit din niyang ibinenta ang shares sa mataas na presyo at pagkatapos ay binili ulit sa mababang presyo. Inisip ni Yan Xingcheng na sapat na ang mga krimen na iyon para makulong si committee members Hao ng 35 taon. Sa harap ng mga reporters, hinawakan ni Shen Manning ang kamay ni Yan Xingcheng. Inanunsyo niya na magsasagawa sila ng engagement ceremony sa susunod na linggo. Sila ang magiging pinakamalapit na kasama at magkasamang magiging mga bagong may-ari ng Blue Ocean. Dumating si Shen Manning sa kanyang engagement party na nagliliwanag. Hinawakan ni Yan Xingcheng ang bulaklak at hindi mapigilang tingnan ang kanyang nobya. Lumapit siya at isinuot ang singsing sa kanya. Nakita niyang natatakot siya, kaya sinabi ni Yan Xingcheng na magtiwala lang siya sa kanya. Hinalikan niya siya ng matamis, siya ay empleyado ng Lanhai. Si Fang Qi ay inimbitahan din sa engagement party. Nang makita ang kanyang matalik na kaibigan, tinawag ni Fang Qi si Shen Manning. Agad na dinala ni Fang Qi at guzay si Fang Qi. Nang makita ni Yan Xingcheng na takot si Shen Manning, hinila niya siya para tumingin sa kanya. Dinala ni Yan Xingcheng si Shen Manning sa dressing room. Sinabi niyang magtiwala lang siya na maaayos niya ang lahat. Sa kabilang banda, sinabi ni Fang Qi na ang nobya ay ang kanyang matalik na kaibigan. Kinumpirma ito ni Fang Qi. Ang taong nasa entablado ay ang ginang ng pamilya Zhuang. Hindi makapaniwala si Fang Qi at gustong hanapin si Shen Manning. Sa gitna ng kaguluhan, biglang hinalikan ni Fang Qi si Fang Qi upang pakalmahin siya. Nagalit si Fang Qi at sinampal si Fang Qi at tumakbo palayo. Pag-uwi, nag-aalala pa rin si Shen Manning para kay Fang Qi. Hiningi niya kay Yan Xingcheng na ayusin ang kanilang pagkikita. Pinaalalahanan siya ni Yan Xingcheng na kalimutan muna ang nakaraan. Siya ay nasa ilaw at isang maliit na kapabayaan lang ay makakagawa na ng kaguluhan. Pinaalalahanan niya siyang gampanan ng mabuti ang kanyang papel bilang Miss Zhuang. Siya na ang bahala sa lahat. Nang makarating sa Lanhai, iminungkahi ni Tang Lin ang pakikipagtulungan sa ginang ng Zhuang. Sinabi ni Tang Lin na ang kanyang fashion brand na Celine ay nais bumili ng mga disenyo ng alahas ni Mu Fan sa loob ng isang taon. Sinabi ni Tang Lin na handa siyang magbayad ng 10 beses na mas malaki kaysa sa presyo ni Yan Xingcheng. Lihim na nagpadala si Tang Lin ng mensahe kay Mu Fan na sinasabing dalhin ang taga-disenyo na si Fang Qi sa opisina ng general manager. Nang makita ni Fang Qi si Shen Manning, agad niyang nakilala ang kanyang matalik na kaibigan. Kinuwestiyon niya kung bakit nawalan siya ng komunikasyon at ngayon ay narito siya. Pinaalalahanan ni Yan Xingcheng si Fang Qi na maging magalang sa kanyang pinakamataas na ekotibo. Pinakalma ni Shen Manning ang sarili at sinabing siya si Zhuang Xinyan at hindi siya matalik na kaibigan ng sinuman. Sinisi niya si Director Lin dahil sa hindi tamang pamamahala sa kanyang mga empleyado. Bumalik sa negosasyon, hinimok ni Tang Lin si General Manager Zhu ang napirmahan ang kontrata. Batid ang intensyon ni Tang Lin. Hinawakan ni Yan Xingcheng ang kamay ni Shen Manning at sinabing pumirma na siya dahil matagal na niyang sinasanay ang kanyang sulat kamay na gayahin ang kay Zhuang Xinyan. Ipinagpatuloy ni Tang Lin ang paghimok kay General Manager Zhu ang nadalhin siya sa imbakan ng alahas. Naalala niya na tanging ang tunay na General Manager ang makakapagbukas ng imbakan ng alahas. Sinabi ng gwardiya na may 70 segundo ang miss upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan upang buksan ang imbakan. Kung hindi, otomatikong magsasara ang pinto. Samantala, inutusan ni Yan Xingcheng si Fang Qi na mag-hack sa sistema ng imbakan. Sinabi ni Fang Qi na nakapasok na siya sa sistema. Ngunit ang basta-bastang pagpasok ay maaaring magdulot ng panganib. Otomatikong magsasara ang pinto ng sistema. Ang tanging paraan ay hulaan ni Shen Manning ang tamang password. Sa unang pagkakataon, inilagay ni Shen Manning ang petsa ng pagkakatatag ng Lanhai. Ngunit mali ang iniulat ng system. Iminungkahi niya na ang chairman ang pinakamamahal kay Zhuang Xinyan, kaya malamang na ang password ay ang kaarawan ng kanyang apo. Sa kanyang mahusay na memorya, inilagay ni Shen Manning ang petsa ng kapanganakan ni Zhuang Xinyan, ngunit mali pa rin ito. Sa huling pagtatangka, naalala ni Shen Manning na tinulungan niya si Zhuang Xinyan na buksan ang kanyang telepono. Ang password ay ang petsa ng aksidente ng mga
mga magulang ni Zhu Angxinyan. Naglakas loob si Shen Manning na subukan ito at tama nga. Nagulat na iniulat ni Funky sa kanyang boss na tama ang password na inilagay ng Miss. Inutusan ni Tang Lin si General Manager Zhu ang na-scan ang kanyang fingerprint upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Shen Manning na sa halip na madaling makrack na fingerprint, ang system ng Lanhai ay gumagamit ng retinal scan. Kumpiyansa niyang ginamit ang mga mata ni Zhu Angxinyan upang buksan ang imbaka ng alahas na ikinagulat ni Tang Lin at Mufan. Sa opisina, pagod na niyakap ni Shen Manning si Yan Xingcheng. Agad siyang binuhat at inilagay sa mesa. Hindi niya napigilan ang sarili na halikan ng matamis si Shen Manning. Nakita niya si Shen Manning na nakatulog sa kotse at hindi niya kayang gisingin siya. Maingat niya siyang binuhat papunta sa kanyang kwarto. Nang makita ang kanyang lolo, hindi nakalimutan ni Yan Xingcheng na batiin siya. Sa kanyang kwarto, inilagay niya siya sa kama. Nang makita niyang aalis si Yan Xingcheng, dali-dali siyang pinigilan ni Shen Manning upang manatili sa tabi niya. Sumang-ayon si Yan Xingcheng na maupo sa tabi ng kama upang makatulog siya ng maayos. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakapaghanda ng mabuti at inilagay siya sa panganib. Nag-aalala si Shen Manning na nagdududa si Tang Lin sa kanyang pagkatao. Yan Xingcheng, galit na galit ka ba sa akin? Tanong niya. Dahil ang buhay ko ay kapalit ng pagkamatay ni Zhu Angxinyan. Hindi sinisisi ni Yan Xingcheng si Shen Manning. Dahil lang sa kamukha niya si Zhu Angxinyan, siya ay nasangkot sa gulong ito. Nagpapasalamat siya kay Shen Manning na iningatan niya ang mga mata ni Zhu Angxinyan. Umaasa siya na mabubuhay si Shen Manning para kay Zhu Angxinyan. Nangako si Shen Manning na tutuparin niya ang lahat ng huling hiling ni Zhu Angxinyan. Umaasa din siya na mananatili siya sa tabi ni Yan Xingcheng magpakailanman. Sinubukan ni Yan Xingcheng na patulugin si Shen Manning ng maayos upang maayos niya ang mga problema kay Tang Lin sa gitna ng gabi. Muling napanaginipan ni Yan Xingcheng ang aksidente. Mag-isa siyang tumatawag sa kanyang mga magulang ngunit walang nangyayari. Nang marinig ang sigaw ni Yan Xingcheng, dali-dali si Shen Manning na pakalmahin siya. Tinawag niya si Yan Xingcheng na bumalik sa kanya upang protektahan siya. Sa wakas, nakaalis din si Yan Xingcheng sa bangungot. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang minamahal. Upang maiwasan ang anumang kapabayaan, sinabi ni Yan Xingcheng kay Guzhei na lumipad sa Italy at dalhin ang doktor na nagligtas sa buhay ni Shen Manning. Gusto niyang burahin ang lahat ng ebidensya na nagbubunyag ng pagkatao ni Shen Manning. Sa lobby ng Lanhai, ang nanay ni Funky ay inupahan upang magbigay ng libreng benepisyo sa mga empleyado. Nagkataon na dumating si Shen Manning sa kumpanya. Nang marinig ang nanay niya na tumatawag kay Shen Manning, nagalit si Funky at sinabing siya ang general manager ng Lanhai. Mabilis na lumapit si Funky upang pakalmahin si Shen Manning. Pinaalalahanan niya ang miss na dumiretso lang at huwag silang tingnan. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang ama. Mula sa malayo, isang nakamaskarang tao ang lihim na nagvideo at ipinadala ito kay Tang Lin. Nagpanggap si Funky na pinupulot ang pitaka para sa miss upang lihim na paalalahanan si Shen Manning. Itinanggi niya ang kanyang kaugnayan kay Il Shen. Nang makita ang kanyang amo na inilalayo, sumugod ang asong si Ganfan at kinagat ang puwit ni Funky. Kinuwestiyon ni Eng Shen kung bakit hindi siya kinikilala ng kanyang anak. Lumitaw ang chairman ng Zhuang at kinumpirma na si Zhu Angxinyan ang kanyang apo. Hindi siya nagulat na mayroong dalawang magkamukhang tao sa mundo. Kung ang tadhana ay nagtakda ng kanilang kapalaran, umaasa siya na ang babaeng nagngangalang Shen Manning ay makikipagkaibigan kay Zhu Angxinyan. Pag-uwi, nag-aalala si Il Shen at tinawagan ang kanyang anak. Nang marinig niya si Shen Manning na nagsasabing abala siya sa paggawa ng kanyang graduation project sa Italy, nakahinga si Il Shen ng maluwag. Sinabi niya sa kanyang anak na sabihin sa kanya kapag wala na siyang pera. Kahit na nahihirapan siya, gusto niyang makakain at makasuot ng maayos ang kanyang anak. Naluha si Shen Manning sa kanyang mukha at umiyak. Sa departamento ng disenyo, tinanong ni Mufan si Yan Xingcheng tungkol sa tunay na pagkatao ni Zhu Angxinyan. Sinabi niya na nakilala niya ang babaeng nagngangalang Shen Manning sa isang universidad ng sining sa Italy. Alam niyang hindi niya maitatago ito kay Mufan. Dinala siya ni Yan Xingcheng sa kanyang base. Tinanggihan ni Mufan ang kape ni Yan Xingcheng. Natatakot siyang hindi makatulog at mahaunt ng mga bangungot na dulot ng trauma niya noong bata pa siya. Naalala niya noong Nobyembre 21, 2004, aksidenteng nahulog si Zhu Angxinyan. Agad siyang dinala ng kanyang ama, si Butler Guangyi, sa ospital. Sa oras na iyon, narinig niya ang balita na naaksidente ang kotse ng panganay na miss. Sa kanilang biyahe upang siya sa atin ang isang sangay sa ibang bansa, namatay si Yan sa lugar at nawala ang panganay na miss. Ang kanilang anak na si Yanni ay hindi alam kung buhay o patay. Pagkatapos, itinago ng chairman ng Zhuang si Zhu Angxinyan sa ibang bansa. Nang maglaon, bumalik siya kasama ang kanyang nobyo at umupo bilang general manager. Gayunpaman, alam ni Mufan na ang kasalukuyang tao ay hindi si Zhu Angxinyan. Kinuwestiyon niya kung bakit pinilit ni Yan Xingcheng ang isang simpleng babae na akuin ang malaking responsibilidad para kay Zhu Angxinyan. Nagtataka si Mufan kung maglalakas loob ba si Yan Xingcheng na tanggalin ang singsing sa kanyang kamay dahil si Yan Xingcheng ay si Yanni. Umiti si Yan Xingcheng dahil natuklasan ni Mufan ang kanyang pagkatao. Kaibigan, ikaw ang dahilan ng pilat sa aking kamay, sabi ni Mufan. Naniniwala si Mufan na hindi dapat isinasangkot ni Yan Xingcheng ang isang inosenteng tao sa gulo ng pamilya Zhuang. Sinabi ni Yan Xingcheng na patay na
si Zhuang Xinyan. Hindi niya nais na saktan si Shen Manning o hindi kilalanin ang kanyang lolo. Ngunit sa sandaling kumalat ang balita na patay na si Zhuang Xinyan, ang pamilya Zhuang at ang Lanhai ay magkakagulo. Kung hindi niya mahanap ang tunay na may akda, siya, ang kanyang lolo, at maging ang pamilya ni Mufan ay hindi makakaligtas. Inilagay ni Yan Xincheng si Mufan sa isang hindi malay na estado upang maiwasan siyang gumawa ng gulo. Pag-uwi, natuwa si Yan Xincheng na makita si Shen Manning na nag-aalaga ng mga bulaklak. Siya ay parang sikat ng araw na nagpapainit sa kanyang madilim na puso. Nang makita na hindi niya maabot ang gripo, lumapit siya upang tulungan siya. Nabasa ang kanilang dalawa, dali-daling hinila ni Yan Xincheng si Shen Manning sa kanyang mga braso. Mula sa likod, maingat niyang hinugasan ang kanyang mga kamay. Nais niyang mas mapalapit pa sa kanya, kaya nagkunwari siyang basa pa ang kanyang buhok. Umiti si Yan Xincheng at kumuha ng tuwalya upang tuyuin ang buhok ni Shen Manning. Hinila niya ito ng mas malapit at pinikit ang kanyang mga mata, naghihintay ng halik. Sa kasamaang palad, sinabi lang niya sa kanya na matulog ng maaga. Kinabukasan, ginamit ni Tanglin ang dahilan na papalit siya sa kanyang kapatid upang humingi ng paumanhin kay Chairman Zhuang. Inimbitahan ni Chairman Zhuang si Miss Tang na manatili at kumain. Sa hapagkainan, lihim na ipinakita ni Tanglin ang kanyang paghanga kay Yan Xincheng. Pinaalalahanan ng butler si Tanglin na ang dahilan ng kanyang pagpunta ay upang lutasin ang kompetisyon sa pagitan ng Liu Guang at Lanhai, at dahil nagdala siya ng maraming pagkain. Kaya, inutusan niya ang chef na lutuin ang lahat para sa lahat. Nang makita ang plato ng mangga sa kanyang harapan, nahulaan ni Shen Manning na inimbestigahan siya ni Tanglin dahil allergic siya sa mangga. Naalala ni Tanglin na mahilig kumain ng mangga si General Manager Zhuang noong bata pa siya, kaya dinala niya ito para sa kanya. Nagkataon na parehong nag-vibrate ang telepono ni Tanglin at Yan Xincheng. Sa katunayan, nahuli si Guzhai. Sinabi sa kanya ni Dr. K na pumunta sa archive ng pasyente upang makita ang nakamaskarang lalaki na kumukuha ng medical na record ng Miss. Sinubukan ni Guzhi na makipaglaban sa kanya. Nang marinig ang pagmamadali ni Tanglin, kaswal na kinain ni Shen Manning ang buong plato ng mangga at kanin. Nagdahilan siyang busog na siya at humingi ng paalam upang pumunta sa kanyang silid. Nang makita ang kahina-hinalang galaw, dali-daling sinundan ni Yan Xincheng si Shen Manning. Nagkaroon siya ng mga pantal sa buong katawan at nagkumatos. Dinala ni Yan Xincheng si Shen Manning sa kanyang silid at sinimulan ang first aid. Pinainom niya siya ng hand sanitizer upang masuka ang lahat ng pagkain sa kanyang tiyan. Dinala niya siya sa bathtub upang maging mas gising si Shen Manning. Pagkatapos dalhin si Shen Manning sa kama, aalis na sana si Yan Xincheng upang kumuha ng gamot. Kinila siya ni Shen Manning. Ayaw niyang iwanan siya kahit sandali. Nahiga si Yan Xincheng sa tabi niya at niyakap si Shen Manning upang pakalmahin siya. Sa madaling araw, lihim na hinawakan ni Shen Manning ang mukha ni Yan Xincheng. Nagising si Yan Xincheng at sinuri ang temperatura ni Shen Manning. Hinalikan niya ito ng biglaan. Nagdahilan siyang gusto lang niyang magpasalamat kay Yan Xincheng. Ang maliit na kilos ni Shen Manning. Pinasiklab nito ang apoy ng pag-ibig sa puso ni Yan Xincheng. Sinisi niya siya na alam niyang may allergy siya, ngunit hinayaan pa rin niyang kainin ang mangga. Sinabi ni Shen Manning na gusto niyang tuparin ang hiling ni Zhuang Xinyan, na hiling din niya. Alam niyang naghihintay siya ng pagkakataon na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Bago yun, hindi ibubunyag ni Shen Manning ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit kung makakahanap si Tanglin ng ebidensya, siya na mismo ang haharap sa lahat ng kahihinatnan. Ayaw ni Shen Manning na masayang ang lahat ng pagsisikap ni Yan Xincheng. Nagset si Yan Xincheng ng date para sa Huwebes ng hapon upang dalhin si Shen Manning sa pagpapalipad ng saranggola. Sa oras na iyon, sasabihin niya sa kanya ang lahat ng sikreto. Nagkita si Tanglin at Yan Xincheng. Sinabi ni Tanglin ng direkta na gusto niya siya. Nagtaka si Yan Xincheng, dapat ba akong maging pinarangalan o malas dahil sa paghanga ni Miss Tang? Tanong ni Yan Xincheng sa sarili niya. Samantala, nagtaka si Tanglin kung ang kasalukuyang Miss Zhuang ay totoo o hindi. Sa katunayan, tinawagan ni Tanglin ang tao na tawagan si Im Ishen at sabihin sa kanya na naaksidente si Shen Manning sa airport. Nag-ayos siya ng taxi upang sinadya na dumaan si Im Ishen kay Shen Manning. Dahil sa takot na makidnap ang kanyang ama, natakot si Shen Manning at hinarang ang taxi upang iligtas ang kanyang ama. Tumakbo si Yan Xincheng upang yakapin si Shen Manning. Sa oras na iyon, naglabas ng balita ang media. Ang Deputy General Manager na si Yan Xincheng ay ang nawawalang apo ng chairman ng Lanhai Group sa loob ng 17 taon. Ang pagbubunyag ng kanyang pagkatao ay ang tanging paraan upang maprotektahan niya si Shen Manning mula kay Tanglin pagbalik sa pamilya Zhuang. Isinalay sa Yan Xincheng ang 17 taon na nakaraan. Si Zhuang Xinyan ay may sakit kaya hindi siya sumama sa kanyang pamilya sa ibang bansa. Dala niya ang maliit na eroplano ng kanyang kapatid na babae at sumama sa kanyang mga magulang upang suriin ang isang sangay sa ibang bansa. Sa ilalim ng ulan, isang sasakyan ang sumugod sa kanila. Pagkatapos, dumating ang isang nakamaskarang tao, binuhat siya at itinapon siya sa dagat. Hindi makapaniwala si Jia Kae dahil sinabi ng pulisya na ang aksidente noong taon na iyon ay isang aksidenteng pangyayari. Upang patunayan ito, inalis ni Yan Xincheng ang kanyang salamin at singsing. Sinabi niya na ang pilat sa kanyang daliri ay dulot ni Mufan. Sa greenhouse, lihim niyang ikinumpara ang kanyang ikiki sa kanyang lolo. Tinanong ng chairman ng Zhuang kung paano siya nabuhay sa mga nakaraang taon. Naalala ni Yan Xincheng ang lahat ng pagdurusa na dinanas niya sa orphanage sa ibang bansa. Nagtaka si Jia Kai.
kung si Yan Xingcheng si Yan Yi, nasaan si Zhu Ang Xinyan. Hindi napigilan ni Yan Xingcheng ang kanyang luha. Humingi siya ng paumanan sa kanyang lolo dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid na babae. Nahanap niya si Zhu Ang Xinyan sa isang universidad sa Italy. Plano niyang dalhin siya pabalik sa pamilya Zhuang. Sa kasamaang palad, ang masamang tao ay nagdulot ng aksidente na nagresulta sa agarang pagkamatay ni Zhu Ang Xinyan. Dahil nasa koma ang kanyang lolo at ang Lanhai ay walang pinuno, hindi siya naglakas loob na ibunyag ang kanyang pagkatao. Agad na inakusahan ni Eng Taixuan si Shen Manning na nagpapanggap bilang miss ng pamilya Zhuang. Kinuha ni Yan Xingcheng ang lahat ng kasalanan at responsibilidad at sinabing walang kinalaman si Shen Manning dito. Labis na nalungkot si Chairman Zhuang. Huwag kayong mag-away sa harap ko, sabi niya. Sinisi niya ang sarili na hindi niya naprotektahan ang kanyang apo. Siya ay nasa ospital. Nang magising si Shen Manning, nakita niya lang si Mufan. Sinabi niya na tapos na ang lahat. Inilabas ni Yan Xingcheng ang kanyang pagkatao bilang panganay na anak ni Zhu Ang Meixuan, ang tunay na tagapagmana ng Lanhai Group. Hindi makapaniwala si Shen Manning at gustong hanapin si Yan Xingcheng. Ngunit inutusan niya si Fang Qi at Guzai na huwag hayaan si Shen Manning na umalis sa silid. Pinaalalahanan ni Fang Qi na hindi na si Shen Manning si Zhu Ang Xinyan at hindi na rin siya ang nobya ni Yan Xingcheng. Hindi matanggap ni Shen Manning ang katotohanan. Gusto lang niyang makita si Yan Xingcheng. Nang makita siya sa greenhouse, humingi ng paumanhin si Yan Xingcheng dahil ngayon lang siya nakabalik. Nagpapasalamat ang chairman ng Zhu Ang na buhay pa ang kanyang apo. Umaasa siyang walang taglamig sa taong iyon para buo pa rin ang pamilya ng kanyang anak. Sinabi niya kay Yan Xingcheng na kunin si Zhu Ang Xinyan at huwag siyang iwanang mag-isa sa labas. Pinayuhan niya si Yan Xingcheng na hayaan na si Shen Manning na bumalik sa kanyang buhay. Siya ay nasa ospital. Masakit na naaalala ni Shen Manning ang hindi malilimutang alaala nila ni Yan Xingcheng. Sinisi niya siya dahil bigla na lang siyang umalis sa kanyang mundo. Nang makita si Fang Qi, nagmakaawa si Shen Manning sa kanyang matalik na kaibigan na tulungan siyang makita si Yan Xingcheng. Hindi matiis ni Fang Qi na makita si Shen Manning na nagdurusa, kaya pumayag siyang iligaw sina Fang Qi at Guzi upang makalabas si Shen Manning sa bintana. Samantala, dinala ni Yan Xingcheng ang larawan ni Zhu Ang Xinyan sa bahay. Nakita ni Yan Xingcheng si Shen Manning na nakatayo sa kalye at nagulat siyang tumakbo patungo sa kanya. Tinanong niya ng mahiyain kung ang pagiging panganay na apo ng pamilya Zhuang ay isang sekreto niya. Nang makita si Yan Xingcheng na tumango, nalungkot si Shen Manning. Naisip niya na hindi siya kailangan ni Yan Xingcheng. Nagpasalamat si Shen Manning sa kanya dahil tinupad niya ang kanyang pangako na tulungan siyang makatakas ng ligtas. Alam niya na hindi sila nabibilang sa iisang mundo. Nabayaran na niya ang kanyang utang kay Zhu Ang Xinyan at dapat na rin niyang tapusin ang laro kasama si General Manager Yan. Umiti si Yan Xingcheng. Ipinahayag niya na mula ngayon, walang utang si Shen Manning sa kanya. Nalunod siya sa luha at ibinalik sa kanya ang singsing na hindi sa kanya. Nang makita siyang malamig na inabot ang kanyang kamay, nagalit siya at kinagat si Yan Xingcheng at tumakbo sa ulan. Bumalik si Shen Manning sa kanyang buhay. Ang mga nakaraang kaganapan ay parang isang panaginip lang tungkol sa isang buhay na hindi sa kanya. Samantala, formal na ipinakilala ni Yan Xingcheng ang sarili sa board ng mga shareholders bilang panganay na apo ng pamilya Zhuang. Tiniyak niya na hanggat hawak pa rin ang pamilya Zhuang ang Lanhai, ang mga interes ng mga shareholders ay patuloy na tataas. Naniniwala sila na ang patuloy na pagbabago sa pagmamay-ari ay nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng stock. Ang tanging paraan upang malutas ang sitwasyon ay ang paglabas ng balita na magpapasigla sa presyo ng stock, tulad ng pakikipag-ugnayan ng Lanhai sa Liu Guang. Sumang-ayon si Yan Xingcheng dahil determinado siyang akuin ang buong responsibilidad sa pamilya Zhuang at sa Lanhai. Samantala, nakipagkita si Mufan kay Shen Manning. Nang makita ang mga guhit ni Shen Manning, inimbitahan niya siyang sumali sa kanyang ika-negatibo 5 pribadong disenyo. Pinayuhan niya si Shen Manning na kalimutan ang nakaraan at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Habang tinutulungan si Fang Qi na magdala ng mga bagay, hindi sinasadyang narinig ni Shen Manning ang balita na ikakasal na si Yan Xingcheng kay Tang Lin sa sandaling ito. Napagtanto niya na magkaiba na sila ng mundo. Pag-uwi, natuklasan ni Shen Manning na ang kanyang silid ay gulo. Nang makita ang nakamaskarang tao, agad niya itong sinundan. Inihagis niya ang mga bagay sa kotse upang mahuli si Shen Manning sa loob. Nang makatanggap ng putol-putol na tawag mula kay Shen Manning, nagulat si Fang Qi at hinanap si Fang Qi. Nakita lang niya si Yan Xingcheng, kaya sinabi niya na tumawag si Shen Manning upang sabihin na may pumasok sa kanyang bahay at pagkatapos ay pinatay niya ang telepono. Sa compartment ng kotse, nagpunyagi si Shen Manning na makakuha ng signal ang telepono. Nang matanggap niya ang tawag ni Yan Xingcheng, natatakot na sinabi ni Shen Manning na siya ay nakakulong sa compartment ng isang cargo truck. Pinakalma ni Yan Xingcheng si Shen Manning at sinabihan siya na ibahagi ang lokasyon. Nagkataon, ang driver ay abala sa pagkuha ng kanyang telepono, kaya bumangga siya sa katabing truck. Ang pag-iingat na ito ay humantong sa isang sunod-sunod na aksidente. Ang likurang compartment ay bumangga ng malakas na nagpahagis kay Shen Manning palabas. Sinikap niyang kumapit sa tulay. Sa sandaling iyon, ang sasakyan ni Yan Xingcheng ay
hinarang. Nang marinig ang sigaw ni Shen Manning para sa tulong, nagmamadali siyang lumapit. Nakita niya mismo ang pagkahulog niya sa ilog. Tinangka ni Yan Xingcheng na tumalon, ngunit ang kanyang psychological trauma ay pumigil sa kanyang mga hakbang dahil sa babaeng mahal niya. Pinagtagumpayan ni Yan Xingcheng ang kanyang takot at nagpa siyang tumalon para iligtas si Shen Manning. Lumangway siya patungo sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, "Shen Manning, poprotektahan kita." Ginawa ni Yan Xingcheng ang kanyang huling lakas para dalhin si Shen Manning sa baybayin. Nang tawagan ni Meina ang isang doktor para bigyan siya ng first aid, doon lang niya binitawan ang kanyang kamay. Sa ospital, paggising ni Yan Xingcheng, agad siyang tumingin para hanapin si Shen Manning. Sinabi ni Tang Lin na na-diagnose siya ng doktor na may thalassophobia, kaya muntik nang huminto ang tibok ng kanyang puso. Nagtaka siya, para iligtas si Shen Manning, hindi mo ba inisip na isakripisyo ang iyong sarili? Inisip ni Yan Xingcheng na sa mundong ito, mayroong isang taong mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Samantala, katatapos lang magising ni Shen Manning, tinatanong niya kay Mufan kung sino ang nagligtas sa kanya. Sinabi niya na ang mga otoridad ang lumusong para iligtas siya, at tinutukoy din nila kung sino ang umakit kay Shen Manning sa compartment. Kahit na nasa parehong ospital sila, nagkasalubong sina Shen Manning at Yan Xingcheng ng maraming beses. Lakas loob siyang tumawag sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi siya pumunta para iligtas siya tulad ng sinabi niya noon. Humingi ng paumanhin si Yan Xingcheng, sinabing sobrang busy siya, kaya hindi niya natupad ang pangako. Sinisisi ni Shen Manning ang sarili na naabala niya ito. Sinabi niya na sa gabing iyon ay makikita ang Andromeda Constellation, at ang sinumang magkapareha na makakakita nito ay magsasama-sama habang buhay. Ngunit, hindi kailanman nakita ito ni Yan Xingcheng. Pagkatapos ng isang linggo, nag-organisa si Yan Xingcheng ng engagement party kay Tang Lin. Samantala, natanggap ni Shen Manning ang kanyang mga damit mula sa dry cleaner. Kasama doon ang singsing ni Yan Xingcheng. Nalaman niyang hinarap niya ang kanyang takot para iligtas siya sa ilalim ng dagat. Naglakad siya sa pasilyo, muling engaged si Yan Xingcheng, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sa babaeng mahal niya. Nagtaka si Tang Lin, handa ka bang isakripisyo ang sarili mo para sa kapakanan ng kumpanya at angkan? Naniniwala siya na sa kanyang kakayahan, makakahanap siya ng ibang pagpipilian. Binigyan niya siya ng huling pagkakataon na ibunyag ang kanyang mga baraha. Tumingin si Yan Xingcheng sa ibaba, hindi niya nakita ang taong inaasahan niya, kaya nagpa siya siyang bigyan si Tang Lin ng bulaklak. Sa sandaling iyon, dumating si Shen Manning para tutulan ang engagement at pigilan ang isang commercial marriage. Lumapit siya sa pasilyo at biglang hinalikan si Yan Xingcheng. Inihayag niya, "Mahal kita, Yan Xingcheng. Kahit saan tayo nanggaling o saan man tayo pupunta, sa sandaling ito, mahal kita. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sumisid ka sa dagat para iligtas ako. Kung ganoon, wala na akong dapat ikatakot. Ano man ang dilim na kakaharapin natin, mananatili ako sa tabi mo. Kaya, ang lalaking mahal ko, handa ka na bang sumama sa akin?" Dahil alam niyang nahihirapan siya sa kanyang mga bisita, sinabi ni Shen Manning na kailangan lang niya isuot ang singsing at siya ay magiging kanya na. Determinado siyang bumalik para agawin siya. Hinabol siya ni Yan Xingcheng at pumayag siyang maging pag-aari ni Shen Manning. Bagaman napapaligiran sila ng maraming bisita, ang tanging nakikita nila ay ang isa't isa. Hinila ni Yan Xingcheng si Shen Manning at tumakas sila mula sa kasal. Narating nila ang baybayin at naghalikan ng matamis. Pinuri niya siya, sinasabing magaling siyang magnakaw ng asawa. Naglambing si Yan Xingcheng, hiningan si Shen Manning ng halik sa pisngi, at sinabing kailangan niyang pagalingin ang kagat na iniwan ng isang tao. Habang nakikinig sa hampas ng alon, humingi ng paumanhin si Yan Xingcheng dahil hinila niya si Shen Manning sa gulo ng pamilya Zhuang. Balak niyang sabihin sa kanya ang kanyang pagkatao noon pa. Ngunit ang lanhay ay talagang masyadong komplikado. Ikinuwento ni Yan Xingcheng na sa loob ng 17 taon, marami siyang pagkakataong tawagan ang kanyang pamilya, ngunit natatakot siya na pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na siya makakaligtas. Ngayon, inihayag ni Yan Xingcheng na may isang taong nagdulot ng aksidente sa kanyang mga magulang at kay Tanyan, at sa pamamagitan lamang ng pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan para imbestigahan ang utak sa likod nito. Matatapos ang paghihirap ng pamilya Zhuang, niyakap ng mahigpit ni Shen Manning si Yan Xingcheng. Sinusuportahan niya ang lahat ng kanyang mga desisyon at nais niyang harapin ang lahat ng bagay kasama niya. Biglang may sumabog na fireworks sa kalangitan. Tinanong ni Shen Manning si Yan Xingcheng, "Mahal mo ba ako?" Bilang sagot, hinalikan siya ni Yan Xingcheng ng matamis. Nalaman na sina Meina at Fang Yuan pala ang nagpaputok ng fireworks para gumawa ng romantikong kapaligiran para sa kanilang kaibigan. Samantala, nang malaman ni Mufan na nasasaktan si Tang Lin, binisita niya ito. Nagkataon na nakita niyang nag-aaway sila ni Tang Lin at ng kanyang kapatid na lalaki, kaya tumakbo siya palabas ng bahay. Si Batang Lin ay nagdurusa dahil sa paniniwalang lahat ng ginagawa niya ay mali. Si Liu Guang ay nawala ng mukha dahil ang groom na pinaghirapan nilang makuha ay inagaw, at lahat ito ay kasalanan niya. Masakit na tanong ni Tang Lin kay Mufan, kung mahal mo ang isang tao, mali ba na gawin mo ang lahat para makasama siya? Nakiramay si Mufan at niyakap si Tang Lin ng mahigpit. Sa tabi ng dagat, sinabi ni Mufan na si Tang Lin ay isang taong handang gumawa ng kahit ano para sa pag-ibig. Ngunit pinananatili pa rin niya ang kanyang sariling limitasyon. Kahit na alam niya ang pagkatao ni Shen Manning, sa halip na ipagsigawan, lihim lang niyang pinilit ang dalawa na yumuko sa kanya. Nakakalungkot lang na ang pag-ibig ay hindi laging ayon sa gusto natin. Ang pag-asam ng isang bagay na hindi mo makuha ay isa lang sa maraming bagay na hindi naaayon sa kagustuhan ng tao. Sa lanhay, napansin ni Yan Xingcheng na may sumusubaybay sa kanya. Agad niyang
niligaw ito at hinarang ang daan nito. Sino ang mag-aakala na si Shen Manning pala ito? Ayaw niya na ang mga tao sa kumpanya ay nakita, kaya siya ay nagmaskara para salubungin siya pagkatapos ng trabaho. Sa kotse, nagduda si Yan Xingcheng sa kakayahan ni Shen Manning magmaneho. Lumapit siya sa kanya na nagdulot ng kaunting tensyon sa kanya, ngunit nalaman niyang gusto lang pala niyang itali ang seatbelt para kay Yan. Nagmaneho sila patungo sa baybayin at gusto ni Shen Manning na panoorin nila ang Andromeda Constellation para magkasama sila habang buhay. Napangiti si Yan Xingcheng dahil mahal niya ang isang babaeng mahilig mangarap. Biglang tinanggal ni Shen Manning ang buttons ng damit ni Yan Xingcheng. Sa tingin niya ay pinapasa ni Yan Xingcheng ang sobrang responsibilidad para sa angkan at lanhay. Ngunit kapag magkasama sila, gusto niya na maging sarili lang siya, ang kasintahan ni Shen Manning. Nakita ni Yan Xingcheng na inihanda na ng kanyang kasintahan ang damit niya, kaya sumunod siyang nagpalit. Hindi niya inaasahang tatanggalin niya ang kanyang shirt sa harapan niya. Nahihiyang tumalikod si Shen Manning. Nilapitan siya ni Yan Xingcheng at isinandal sa kotse. Simula ngayon, ako ay pag-aari mo na, Shen Manning. Habang nasa kotse, sandaling nakatulog si Shen Manning at pagising niya, umaga na. Sinisi niya si Yan Xingcheng dahil hindi siya ginising, kaya't hindi niya nakita ang Andromeda Constellation. Sinabi niya na abala siya sa pagtatapos ng disenyo para kay Mufan, kaya medyo pagod siya. Nang makita ang mapagduda at selosong mga mata ng kanyang kasintahan, agad na ipinaliwanag ni Shen Manning na tinuturing lang niya si Mufan na isang katrabaho. Inisip ni Yan Xingcheng na siya ang may-ari ng lanhay, kaya bakit niya kailangang hayaan ang kanyang kasintahan na tumanggap ng maliliit na trabaho sa labas. Mabilis na pinatahan ni Shen Manning si Yan Xingcheng at inamin na siya ay Asian King of Jealousy. Bago umalis, hiningan niya siya ng halik, ngunit naharang siya ng seatbelt. Hindi magawa ni Yan Xingcheng na magpaalam sa kanyang kasintahan. Kinabukasan sa lanhay, galit na dumating si Jia Kai para sabihin na nagpadala na siya ng kahilingan para sa pagpapatunay ng pagmamay-ari ng stock. Pagkatapos ng 1-0 araw, ang tunay na may-ari ng lanhay ay matutukoy. Sinabihan ni Yan Xingcheng si Dayang na lumabas para mag-usap silang dalawa. Nag-aalala si Dayang para sa kanyang amo, ngunit mayabang na nais ni Jia Kai na makita kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang pinsan. Hindi inaasahan, pagkaalis ni Dayang, hinila agad ni Yan Xingcheng si Jia Kai sa mesa. Binalaan niya si Jia Kai na kung mangahas siyang saktan ang kanyang tao, gagawin niya ang buhay ng kanyang pinsan na mas masahol pa sa kamatayan. Dagdag pa rito, kung patuloy pa rin si Jia Kai sa pagiging mayabang sa lanhay, sa susunod, ang panulat na ito ay didiretso sa kanyang mata. Pagkatapos ng 17 taon, bumalik si Yan Xingcheng sa lumang opisina ng kanyang ina. Nagtaka siya kung bakit matagal na siyang wala, ngunit mayroon pa ring taong pumapasok para maghanap ng kung ano. Baka may hinahanap sila. Naalala ni Yan Xingcheng ang sinabi ng kanyang lolo na ang kanyang ina ay nagmamay-ari ng 40% ng shares sa lanhay noong nabubuhay pa siya. Mayroon siyang personal na selyo na maaaring gamitin para sa mga shares na ito. Naalala ni Zhuang Qishan na ipinagmalaki ng kanyang anak na babae na itinago niya ang selyo kay Tanyan. Nalaman ni Yan Xingcheng na ang tunay na motibo ng taong gumawa ng pinsala sa kanyang pamilya ay ang selyo na magpapatunay sa pagmamay-ari ng pinakamalaking bahagi ng lanhay. Tumawag si Yan Xingcheng kay Fang Yuan at sinabi sa kanya na imbestigahan ang data ng immigration sa Art University bago at pagkatapos ng aksidente ni Tanyan at hanapin ang lokasyon ni Shen Manning. Natatakot siyang baka saktan ng masasamang tao si Shen Manning dahil siya ang huling nakasalamuha ni Tanyan. Pagdating sa restaurant, nakita ni Yan Xingcheng ang kanyang kasintahan na masayang nakikipag-usap kay Mufan. Sinadya niyang magkunwaring hindi siya pinapansin, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagkaselos. Nang makita niya si Mufan na pinupunasan ang bibig ng kanyang kasintahan, lalo siyang nasamid. Sa sitwasyong ito, umorder siya ng maasim na lemon juice. Naisip ni Shen Manning na hindi siya pinapansin ng kanyang kasintahan, kaya't uminom siya ng maraming alak sa inis. Nang bumaba siya sa parking lot, sinisi niya si Yan Xingcheng na hindi na siya mahal. Nagkataon na ang mga kidnapper ay handa nang gawin ang kanilang galaw kay Shen Manning. Bago pa man makita ng kanyang kasintahan, naayos na ni Yan Xingcheng ang lahat sa kanila. Nilambing niya ang kanyang kasintahan na hanapin ang kanyang prize, para palihim na talunin ang lahat ng mga hindi pa rin mapakali. Kinabukasan, sa ika-negatibo 20 tawag ni Yan Xingcheng, sinagot din ni Shen Manning ang telepono. Sinisi niya siya, nakita mo ang iyong kasintahan, ngunit patuloy ka pa ring uminom ng isang baso pagkatapos ng isa pa kasama si Mufan. Nagalit naman si Shen Manning kay Yan Xingcheng, ikaw ang unang nag-ignora sa akin. Tinanong ni Yan Xingcheng, kung galit ka sa akin, bakit mo ako hinalikan, at bakit mo ako sinabihan na maging pag-aari mo habang buhay? Hinimok niya ang kanyang kasintahan na magmadali at maghanda para sa kanilang date. Sa baybayin, masaya silang naglalaro ng magkasama. Palaging hawak ni Yan Xingcheng ang kamay ni Shen Manning. Pamilyar na ang baybaying ito sa aking mga panaginip. Sa wakas, ngayong araw ay nagkatotoo na ang magandang panaginip. Talagang umaasa ako na kapag kasama mo ako, maaari kang maging mas walang alala at mamuhay ng mas malaya. Sa isang bar, pumunta si Tang Lin para hanapin si Mufan. Alam ang kakayahan ni Mufan, nag-alok siya ng 3 taong komprehensibong kooperasyon sa kanya. Ibig sabihin, ang Celine brand ay magiging Zong. Dinala ni Yan Xingcheng ang kanyang kasintahan sa isang
ng bakery malapit sa baybayin. Nang makita ang icing sa gilid ng bibig ni Shen Manning, dahan-dahan niya itong pinunasan. Sa sandaling iyon, tumawag si Mei na para makipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan. Ayaw niyang maapektuhan ang kanilang date, kaya tinawagan ni Yan Xingcheng si Fang Yuan para pumunta sa lugar ni Mina. Sa pagkakataong iyon, iniulat ni Fang Yuan na nahanap niya ang impormasyon sa immigration ni Dayang papuntang Italy noong panahon ng aksidente ni Tanyan at nang nakawin ang medical records. Si Dayang ay assistant ni Jiakai, kaya tiyak na may kinalaman siya rito. Pagpasok ni Yan Xingcheng, hindi niya nakita si Shen Manning. Nataranta siyang tumawag sa kanya. Nang makita niya si Shen Manning, natakot si Yan Xingcheng at agad siyang niyakap. Sinabihan niya siyang mangako na hindi na siya tatakbo at iiwan siyang mag-isa. Sakay na sa kotse, sabi ni Yan Xingcheng. Sa kotse, sinabi ni Shen Manning na bumisita ang kanyang lolo. Sinisi siya ng kanyang lolo na nakipagsabuatan kay Yan Xingcheng na nagdulot ng maling akala sa kanya na bumalik si Tanyan. Kinuha ni Shen Manning ang lahat ng kasalanan sa kanyang sarili at hiniling na huwag sisihin ang Yan Xingcheng. Ngumiti si Chairman Zhuang. Alam niyang mahal na mahal ng kanyang apo si Shen Manning, kaya't pinrotektahan niya ito mula pa noong bumalik ito sa pamilya Zhuang. Gusto niyang tawagin pa rin siya ni Shen Manning na Lolo simula ngayon. Sa isip ni Chairman Zhuang, si Shen Manning ay ang milagro na ipinadala ni Tanyan sa kanya. Sa harap ng bahay, nakita ni Shen Manning ang magnanakaw na nagkulong sa kanya sa cargo truck. Nang makita niyang hawak-hawak nito ang kanyang backpack, mabilis na hinabol ni Yan Xingcheng ang sasakyan. Nagkataon na dumaan si Tang Lin at hiniling ni Shen Manning na dalhin siya nito para habulin si Yan Xingcheng. Pagdating sa cargo port, hinabol ni Yan Xingcheng ang taong may takip sa mukha. Ibinato niya ang mga gamit sa sasakyan para maengganyo si Yan Xingcheng. Habang abala siya sa pagbasag ng salamin para kunin ang mga gamit, isang sasakyan mula sa taas ang nahulog. Natakot si Shen Manning, itinulak ang sasakyan at walang saysay na tinawag ang pangalan ni Yan Xingcheng. Biglang narinig ang boses niya. Sinuntok niya si Yan Xingcheng, hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mo? Akala ko iiwan mo na ako. Niyakap ni Yan Xingcheng si Shen Manning ng mahigpit. Ipinangako niyang magiging malusog siya para sa kanya. Naghintay si Shen Manning na matapos si Yan Xingcheng maligo at muli siyang niyakap ng mahigpit. Nang bumagsak ang kotse, pakiramdam niya ay tumigil ang kanyang puso. Yan Xingcheng, mahal kita. Dahil sa pag-amin ni Shen Manning, hindi na napigilan ni Yan Xingcheng ang kanyang sarili at hinalikan siya ng buong puso. Sinabi ni Yan Xingcheng na ayaw niyang isama si Shen Manning sa labanan ng pamilya Zhuang. Umaasa siyang mamumuhay at magmamahal siya tulad ng ibang mga babae. Ngunit dahil gusto ni Shen Manning na malaman, sinabi ni Yan Xingcheng ang katotohanan tungkol sa selyo ng kanyang ina. Biglang naalala ni Shen Manning na ibinigay sa kanya ni Tanyan ang isang brotse at sinabihan siyang hanapin si Yan Xingcheng. Kaninang umaga, aksidenteng nahulog ni Shen Manning ang brotse sa sahig. Babalikan niya ito at dadalhin kay Yan Xingcheng. Pagkatapos ng investigasyon, iniulat ni Fang Yuan ang isang kahina-hinalang transaksyon ng pera mula sa pamilya Zhuang na inilipat sa isang babaeng nagngangalang Jiang Min ang kakaiba. Namatay na ang babaeng ito 17 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos noon, hindi ginalaw ng kanyang pamilya ang pera na ito hanggang ngayon. Sa loob ng 17 taon, may isang lalaking nasa edad ang nag-login sa account na ito. Ngunit hindi siya kumuha ng kahit isang sentimo. Samantala, nang makita ni Bashen ang kanyang anak na babae na naghahanap ng brotse, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nag-isip siya ng matagal at nagdesisyon na ibalik ang item sa kanyang anak. Ibinigay ni Shen Manning ang masayang balita kay Yan Xingcheng at naglambing na humingi ng gantimpala. Ay pumunta si Yan Xingcheng para makilala ang kanyang ama. Umaasa siyang matatanggap ang pagpapala ng kanyang ama. Pumayag si Yan Xingcheng, maghahanda ako ng mabuti para makilala ang iyong mga magulang. Maaga pa, naghintay na si Shen Manning sa ibaba ng bahay ni Yan Xingcheng. Binigyan niya siya ng kurbata dahil narinig niya na kapag ang isang babae mismo ang nagsuot ng kurbata sa kanyang kasintahan, mananatili itong nasa loob ng kanyang palad habang buhay. Dahil mahal niya ito, naniniwala siya sa mga milagro. Nang makita niya ang kanyang kasintahan na walang kasanayan sa pagtali ng kurbata, dahan-dahan si Yan Xingcheng na ginabayan siya. Handa akong maging pag-aari mo habang buhay, Shen Manning. Sa ilalim ng sinag ng araw, naghalikan sila ng matamis. Sa bahay, tinitingnan ni Bashen ang lumang album. Tinitingnan niya ang larawan nila ng kanyang anak na babae sa tabi ng cargo truck. Naalala niya ang oras na nagtrabaho siya sa ibang bansa bilang transporter para kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, dinala ni Shen Manning si Yan Xingcheng para ipakilala sa kanyang ama. Sa unang tingin, nakilala ni Yan Xingcheng na ang ama ni Shen Manning ay ang lalaki sa larawan. Humingi ng paumanhin si Yan Xingcheng dahil inilagay niya si Shen Manning sa panganib. Sinigurado niya na hindi na maulit ang mapanganib na sitwasyon na iyon kay Shen Manning. Ibinunyag niya na mayroon pa siyang ibang pangalan, Yan Yu. Mabilis na sinabihan ni Bashen ang kanyang anak na babae na balatan ang prutas. Inilahad ni Yan Xingcheng ang pangalan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya. Nagkataon na namatay silang lahat sa mga aksidente. Ano po ang trabaho ninyo 17 taon na ang nakakaraan? Nang makita niyang lumabas si Shen Manning, minadali ni Yan Xingcheng na magkunwaring naghahanap ng impormasyon tungkol sa pagkabata ng kanyang kasintahan. Ikinuwento ni Shen Manning na maaga namatay ang kanyang ina at nagtrabaho ang kanyang ama bilang transporter para palakihin siya. Naalala niya na noong bata pa siya, malubha ang sakit ng kanyang ina, kaya kailangang magmaneho ng kanyang ama sa ibang bansa sa loob ng ilang
panahon. Sabi ni Yan Xingcheng na nagugutom siya at sinabihan si Shen Manning na bumili ng almusal. Nagtaka si Yan Xingcheng, ang ina ni Shen Manning ay si Jiang Min at namatay siya 17 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, nalulungkot siya dahil naging tapat siya kay Shen Manning at lalo siyang nawalan ng pag-asa nang malaman ang katotohanan. Hiningi ni Ba Shen kay Yan Xingcheng na huwag siyang magalit kay Shen Manning dahil 7 taong gulang pa lang siya noon. Ibinunyag niya na malubha ang sakit ng kanyang asawa noon at kailangan niyang operahan agad sa isang malaking ospital dahil mataas ang gasto sa paggamot. Kaya't nagpunta siya sa ibang bansa para kumita ng pera. Sinabihan siya na magmaneho at bahagyang bumangga para harangin ang isang taong nanloloko sa insurance at makakahanap sila ng magaling na doktor para sa kanyang asawa. Nang palabas si Yan Xingcheng sa bahay, natagpuan siya ni Shen Manning na pabalik. Mabilis siyang sinundan ni Shen Manning patungo sa baybayin. Malamig na nakipaghiwalay si Yan Xingcheng. Natigilan si Shen Manning at humingi ng isang makatarungang dahilan. Inamin ni Yan Xingcheng na ginamit niya lang si Shen Manning para makuha ang selyo ng kanyang ina. Naisip ni Shen Manning na nagbibigay lang siya ng dahilan dahil kahit hindi sila maghiwalay, ang brotse ay kanya pa rin. Shen Manning, hindi kita kailanman minahal. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal ay hindi tatanggi na sagutin ang isang pag-amin, ngunit hindi ko kailanman sinabing mahal kita. Hindi naniwala si Shen Manning, ay hinalikan siya para tingnan ang reaksyon niya. Nang makita ang malamig na tingin ni Yan Xingcheng, nanumpa si Shen Manning na hindi niya siya patatawarin. Sinundan niya si Shen Manning ng tingin. Wasak ang puso ni Yan Xingcheng, ngunit hindi niya kayang mahalin ang anak ng taong pumatay sa kanyang mga magulang. Hindi rin niya nais na maranasan ni Shen Manning ang ganitong paghihirap. Sa kotse, nasasaktan si Yan Xingcheng habang tinitingnan ang alaala ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, tumawag si Fang Yuan para sabihin na ginawa ni Jia ay ang shareholder meeting ng mas maaga. Natatakot siya na hindi lang isang trump card ang hawak nito. Sa pamilya Zhuang, pinayuhan ni Zhu ang taiksuan ang kanyang ama na huwag mag-aksaya ng oras sa greenhouse dahil nilagyan niya ng lason ang lupa, kaya kahit isang damo ay hindi tutubo. Tinanong ni Chairman Zhuang, bakit gusto ng isang anak na saktan ang kanyang pamilya? Sinisi ni Tai Huyen ang buong pamilya Zhuang na nagkasala sa kanya. Hindi siya mas mababa sa kanyang ate, ngunit dahil siya ay isang anak sa labas, hindi siya pinayagan ng kanyang ama na pumasok sa lanhay. Pinilit ni Zhuang ang kanyang anak na bumalik, kaya sumumpong ang kanyang sakit sa puso. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa hagdan, ngunit tumanggi ang kanyang anak na iligtas siya. Sa kabilang banda, mag-isang dumalo si Yan Xingcheng sa shareholder meeting. Buong kumpiyansa na umupo si Jia Kai sa upuan ng General Director dahil siya ang may pinakamaraming share. Hinaharang niya si Xingcheng na walang karapatang pamunuan ang korporasyon dahil mayroon lang itong ilang share na ipinamana ng kanyang ama. Ngumiti si Xingcheng at ibinigay ang personal na selyo ng kanyang ina. Pinuri ni Jia Kai ang kanyang pinsan sa pagiging matalino. Natagpuan din niya ang mga alaala ng kanyang tiyuhin. Bigla niyang ibinato ang hairpin at inakala na ito ay walang bisa. Inimbitahan niya si Yan Xingcheng na basahin ang anunsyo. 4 na oras na ang nakalipas mula sa pulisya sa ibang bansa. Dahil ang oras na nawala si Zhu ang Huyen ay lumampas sa limitasyon para sa pag-usig, itinala nila na siya ay pumanaw. Mayabang na niya pa ka ni Jia ay ang walang bisa na selyo ng ina ni Yan Xingcheng. Sa pagkakita sa kayabangan ni Jia Kai, nawalan ng kontrol si Yan Xingcheng at pinilit siyang humiga sa mesa. Tamang-tama nang marinig niya ang balita na nasa kritikal na kondisyon ang kanyang lolo. Nang umuwi si Yan Xingcheng, tinanggal na ng doktor ang lahat ng emergency equipment. Ninerbiyos siyang nagmakaawa sa doktor na ipagpatuloy ang pagliligtas sa kanyang lolo. Pinigilan siya ng butler na si Kwang Yi, ngunit naniniwala pa rin si Yan Xingcheng na okay lang ang kanyang lolo. Kalmadong inisip ni Tai Huyen na ang lahat ng matatanda ay kailangang mamatay. Bukod pa rito, mabilis na mawawalan si Yan Xingcheng ng karapatan na manatili sa pamilya Zhuang at sa lanhay. Inihayag niya na si Yan Xingcheng ay anak sa labas ng kanyang ama sa ibang babae. Upang patunayan ito, nagpakita siya ng recording kung saan naramdaman ng kanyang ama ang pagkakasala dahil sa pagtrato ng kanyang asawa kay Yan Xingcheng bilang isang tunay na anak. Samantala, pumunta si Mufan upang makipagkita kay Manning. Namutla siya nang marinig na ang kanyang ama ang sanhi ng aksidente sa pamilya ni Yan Xingcheng. Sa kabilang banda, napahawak si Yan Xingcheng sa kanyang sarili at naglakad papunta sa dalampasigan. Naalala niya ang bawat miyembro ng kanyang pamilya na isa-isang pumanaw. Walang magawa siyang sumigaw sa malawak na karagatan. Ang boses ni Manning at ang kanyang pagmamahal ay ang tanging init na natitira para sa kanya. Ngunit siya mismo ang naghatid sa kanya palabas ng kanyang buhay. Pagkarinig ng balita na pumanaw na ang kanyang lolo, pinaalis si Yan Xingcheng sa pamilya Zhuang. Tumakbo si Manning sa lahat ng dako upang hanapin siya. Pagkakita niya sa singsing ni Yan Xingcheng sa dalampasigan, nagpanik si Manning at tinawag ang pangalan niya. Lubog sa kawalang pag-asa, handa si Yan Xingcheng na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa karagatan upang wakasan ang kanyang madilim na buhay. Hinawakan ni Manning ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, siya naman ang magpoprotekta sa kanya. Ngunit kahit anong tawag niya, hindi pa rin siya magising. Nalulungkot na nagdarasal si Manning sa labas ng emergency room. Nagdiagnose ang doktor na kahit na nakaligtas si Yan Xingcheng sa critical na kondisyon, siya ay nasa malalim na koma dahil sa sobrang takot. Kung siya ay magigising o hindi ay nakasalalay sa kanyang sariling kagustuhang mabuhay. Ginulo si Yan Xingcheng ng kanyang bangungot sa kalagitnaan ng gabi. Sa sobrang takot, nakita niya ang painting ni Manning. Nagpinta siya ng kamay na nagliligtas sa isang batang lalaki sa ilalim ng dagat. Umiyak si Yan Xingcheng habang yakap ang painting. Sa wakas, naghihintay na siya ng kamay na mahahawakan niya at iyon ay ang kanyang minamahal, si Shen
Manning. Sa tabi ng kama ng ospital, hinaplos ni Manning si Yan Xingcheng. Nangako siya na mananatili sa tabi niya at hindi hahayaang may mang-api sa kanya. Sa madilim na panaginip ni Yan Xingcheng, nakita niya ang liwanag ng kanyang buhay. Nang makauwi siya sa kanyang bahay, nanatili pa rin si Manning sa tabi ni Yan Xingcheng. Hiniling niya sa kanya na huwag manahimik, ngunit kinulong pa rin ni Yan Xingcheng ang kanyang sarili sa loob ng isang shell. Upang mapabuti ang kanyang kalooban, nag-organisa si Manning ng isang maliit na party. Sa salamin, kumatok si Manning sa puso ni Yan Xingcheng. Gayunpaman, wala pa rin siyang reaksyon. Inimbitahan ni Manning ang lahat na kumain. Nang makita si Mufan na maingat na inilalabas ang upuan para kay Tang Is, naghinala si Yi na mayroon silang malabong relasyon. Agad na nilinaw ni Tang Is na magkatrabaho lamang sila ni Mufan. Hinawakan ni Manning ang kamay ni Yan Xingcheng at lumabas upang makipag-usap sa lahat. Ipinagmalaki ni Tang Is na si Mufan ay sumali sa high-end design competition. Pagkatapos niyang makita ang drawing ni Manning, gusto ni Tang Is na tulungan si Manning na kumuha ng application form para sa prestihiyosong kompetisyon na ito. Tumanggi si Manning upang maglaan ng oras sa tabi ni Yan Xingcheng. Inaasahan niyang mananalo si Mufan sa kompetisyon. Nang maramdaman niyang malamig ang kamay ni Yan Xingcheng, nagpaalam si Manning upang dalhin siya sa itaas para kumuha ng jacket. Sa dalampasigan, naglakas loob si Funky na magtapat kay Ehna. Lumuhod siya at humingi ng pagkakataon na maging boyfriend niya. Nagtaka si Ina, engagement na walang singsing. Nagulat si Funky at sinabing ginaya lang niya ito sa isang serye sa Tsi. Nang marinig niyang nahihiyang pumayag si Ina, hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili. Labis siyang masaya na nawalan siya ng kontrol at bahagyang hinawakan ang mga labi ng kanyang kasintahan. Sino ang mag-aakala na pagkatapos tikman ni Ina ang isang halik, hindi niya napapayagan si Funky na makatakas sa kanyang mga labi. Wala si Yan Xingcheng sa bahay ni Manning. Dali-dali siyang tumakbo sa dalampasigan upang hanapin siya. Sa wakas, nagsalita siya. Sinabi ni Yan Xingcheng na iniisip niya ang mga bagay na nangyari. Mayabang siyang inakala na makukuha niya ang lahat ng gusto niya, ngunit lumayo ang lahat sa kanya. Nais ni Yan Xingcheng na siya na lang sana ang namatay sa aksidente noon. Hindi siya pinayagan ni Manning na isumpa ang kanyang sarili. Yan Xingcheng, hindi mo pa nawawala ang lahat, mayroon ka pa rin ako. Isa pa, balak mo ba talagang sumuko at ibigay na lang ang pamilya Zhuang at ang lanhay sa iba? Sa puso ko, isa kang malakas na tao tulad ni Tamhin. Pareho kayong hindi sumuko sa paghahanap sa tunay na salarin. Handa akong sumama sa iyo pabalik sa pamilya Zhuang upang patunayan ang mga alinggaw at pagbayarin ang mga masasamang tao. Hindi mahalaga kung gaano kahirap, mananatili ako sa tabi mo. Shen Manning, mahal kita. Hindi ko naisip na makikilala kita at magkakaroon ng isang malalim na pagmamahalan. Pagkatapos ng pagpanaw ng aking mga magulang, inakala ko na hindi na ako makapagbubukas ng aking puso sa sinuman. Ngunit Manning, mahal na mahal kita. Mahigpit na niyakap ni Yan Xingcheng si Manning sa kanyang mga braso. Gusto niyang ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon siya, kabilang ang kanyang damdamin at kaluluwa. Kinaumagahan, masayang pinanood ni Manning ang pagsikat ng araw sa dalampasigan. Malumanay si Yan Xingcheng na niyakap siya sa kanyang mga braso. Ibinigay ni Manning kay Yan Xingcheng ang singsing. Hindi niya ito tinanggap pabalik at sinuot ito kay Manning upang siya ay manatili sa kanya. Nagpasya siyang bumalik upang hanapin ang katotohanan. Kapag natapos na ang lahat, pupunta siya sa ibang lugar kasama niya upang mamuhay ng simpleng buhay. Sa kabilang banda, inimbitahan ni Tang Is si Mufan na magkita sa nursing home upang makilala ang isang dating kakilala. Sinimulan ni Yan Xingcheng at Manning na muling imbestigahan ang mga pahiwati. Sa labas, pumunta si Amy Shen upang makipagkita kay Yan Xingcheng. Sinabi niya sa kanya ang katotohanan na hindi talaga siya bumangga sa sasakyan ng pamilya ni Yan Xingcheng. Sa highway noon, hindi niya kayang saktan ang iba, kaya bigla siyang nagmanyobra sa huling sandali. Sino ang mag-aakala na may isa pang truck na mabilis na bumangga sa sasakyan ng mga magulang ni Yan Xingcheng? Dahil walang security camera sa coastal road, sinisi nila ang lahat sa kanya at sa trucking company. Natakot siya na baka saktan nila ang kanyang anak na babae, kaya hindi siya naglakas loob na sabihin ang totoo. Manning, biglang naalaala ni Manning na siya at si Tamhin ay 2 beses ding na aksidente. Noon, umiwas si Tamhin sa isang truck, ngunit pumangga sa isa pang sasakyan sa kurbada. Sinabi ni Eng Ishen na kalahating buwan na ang nakalilipas, tinawagan siya ng isang tao mula sa nakaraan at inutusan siyang hanapin ang hairpin na nasa kay Manning. Naghinuha si Yan Xingcheng na ang taong nanakit kay Tamhin, ang taong dumukot kay Manning, at ang taong naging sanhi ng aksidente ng kanyang mga magulang ay hindi iisa. Ang tunay na salarin ay gumawa lamang ng kritikal na pag-atake sa mga mahahalagang sandali. Iniba ni Yan Xingcheng ang kanyang investigasyon at inalis ang lahat ng labis na pahiwatig at isa lamang ang natitira, si Zhuang Taihuin. Bago siya pumunta sa labanan, binigyan ni Yan Xingcheng si Manning ng isang regalo. Ito ang Andromeda Constellation na gusto niyang makita kasama niya. Sa puso ni Yan Xingcheng, ang pinakamagandang konstelasyon ay palagi na niyang kasama. Kinabukasan, bumalik si Yan Xingcheng at nagdaos ng isang closed shareholder meeting. Nang makita ang kanyang pinsan, kinumpirma ni Yan Xingcheng na sisiguraduhin niyang isusuka ni Jia ay ang lahat ng kinuha nito mula sa kanya. Inanunsya ni Yan Xingcheng na binili na niya ang lahat ng fractional shares ng lanhai sa merkado. Maliban sa 40% na shares na nakapangalan sa kanyang ina, ang shares
shares na nasa kanya ngayon ay mas marami na kaysa sa ina at anak na sina Zhuang Taihuin. Hindi makapaniwala si Jia Kai dahil hindi posibleng maisapat na pera si Yan Xingcheng upang bilhin ang lahat ng fractional shares ng Lanhai. Tumawa si Yan Xingcheng at sinabing hindi lang siya naglalaro sa loob ng 17 taon na nanirahan siya sa ibang bansa. Bukod pa rito, nagpirma siya ng joint stock ownership agreement kasama si Tang Yi upang makakuha ng puhunan mula sa Lukwang. Nagpapaalala si Jia Kai na kahit maagaw pa ni Yan Xingcheng ang Lanhai, huwag na siyang umasa na makakabalik pa sa pamilya Zhuang. Hiniling ni Yan Xingcheng kay Fang Qi na isara ang pinto. Dito, kailangan niyang pagbayarin si Jia Kai sa bawat utang niya sa kanya. Natakot si Jia Kai at tinawag ang kanyang assistant, ngunit mabilis siyang hinarang ni Winsoy. Inakusahan ni Yan Xingcheng si Jia Kai na nagplano na saktan si Tam Hin, maling dumukot kay Manning at nag-utos sa kanyang assistant na maglagay ng smoke bomb sa kwarto ni Manning. Nakakolekta na siya ng sapat na ebidensya. Nagmadali si Jia Kai na isinisi ang lahat sa kanyang assistant at humingi ng tiwala sa kanyang pinsan. Dahil alam niyang hindi niya mapagbabago ang isip ni Yan Xingcheng, inimbitahan ni Jia Kai si Yan Xingcheng sa kanilang bahay. Bumalik sa pamilya Zhuang, hiniling ni Jia Kai sa kanyang ina na bawiin ang Lanhai mula kay Yan Xingcheng. Ngunit si Taihuin ay nag-aalala lamang sa pamilya Zhuang. Inakala niya na si Yan Xingcheng ay walang karapatang manatili sa kanyang bahay. Tumawa si Yan Xingcheng at nagtanong, gagamitin mo ba ulit ang recording na may pinutol na boses ng aking ama? Natagpuan niya ang orihinal na recording kung saan humihingi ng paumanhin ang kanyang ama sa kanyang asawa dahil sa hindi pagiging maingat sa kanilang anak. Tuwang-tuwa si Taihuin dahil kahit na nalaman ni Yan Xingcheng ang katotohanan, ang kanyang mga magulang ay nakalibing pa rin sa ilalim ng malalim at maitim na dagat. Galit na sinira ni Yan Xingcheng ang painting ng alon sa dingding gamit ang isang stick. Sa wakas, nagawa niyang sirain ang bangungot na bumabalot sa kanya sa loob ng 17 taon. Akala ni Yan Xingcheng na nagtatago si Taihuin sa loob ng painting. Nagsisi si Yan Xingcheng sa pagtitiwala sa kanyang tiyuhin. Alam niyang mayroon siyang phobia sa dagat at alam niya rin na siya ang dahilan ng aksidente. Ipinakita ni Manning ang immigration records ni Taihuin mula 17 taon na ang nakalipas. Higit sa lahat, na-record ng kanyang ama ang transaksyon nila ni Taihuin. Maingat na gumamit si Taihuin ng voice changer. Ngunit mabilis na na-filter ni Fang Qi ang orihinal na boses dahil sa advanced na teknolohiya ngayon. Ibinunyag ni Manning na siya ang nakaligtas sa aksidente ng sasakyan ni Zhuang Difinghin. Pinayuhan ng butler si Manning na umamin sa krimen. Binuksan niya ang recording na iniwan ng chairman para sa kanyang anak. Inamin ni Emi kay Zhuang na hinintay niya si Taihuin sa loob ng 17 taon para lang mag-isip ang kanyang anak. Ang pagkakamali ay nagbubukas ng puso. Taihuin, aminin mo na sinundan mo ang pamilya sa ibang bansa dahil sa inggit sa iyong ate. Sa pinakamaling sandali, itinulak mo ang iyong pamilya sa ilalim ng malalim na dagat. Matagal nang alam ng iyong ama at butler ang katotohanan. Anak, hindi dahilan ang puot para saktan ng iba. Sinaktan mo ang iyong kapatid, kaya nawalan si Yan Xingcheng ng tirahan at nawalan si Tam Hin ng mga magulang. Ngunit nawala na sa akin si Iihuin, paano ko pa kayang mawala ang aking bunsong anak? Sinisisi ko ang aking sarili sa pagbebenta ng aking konsensya upang manatili ka sa aking tabi. Sa huli, nalaman ko na nagkamali ako, kaya lalo akong napabigat sa iyo. Taihuin, kahit na naging malupit ako sa iyo noong bata ka pa, ikaw ay miyembro pa rin ng pamilya Zhuang mula simula hanggang wakas. Nagagalit na sinisi ni Taihuin ang kanyang ama sa lahat ng kasalanan. Inakala niya na walang nakakaalam kung bakit siya naging ganito. Naalala ni Taihuin na siya ay anak sa labas ng kanyang ama. Nang siya ay iniuwi, ang kanyang ama ay nagbigay lamang ng pagmamahal sa kanyang ate at laging malupit sa kanya. Inakala pa nga ng kanyang ama na sinaktan niya ang kamay ng kanyang ate, kaya kinulong niya siya sa greenhouse buong magdamag. Samantala, ibinalik ni Mufan si Ihuin. Tuwang-tuwa ang butler na nakilala niya ang kanyang maliit na amo. Sa oras na iyon, tumakbo si Yan Xingcheng sa greenhouse. Nakita niyang sinisira ni Taihuin ang mga gamit at mabilis na pinigilan siya ni Manning, ngunit hinostage siya ni Taihuin. Nag-alok si Yan Xingcheng na ibigay ang kanyang buhay para lang pakawala ni Taihuin si Manning. Nawala ng kontrol si Taihuin at sinubukang saksakin si Manning. Nagpakita si Winsoy sa tamang oras. Biglang tumunog ang tawag ng kanyang ate. Lumapit si Iihuin at inabot ang kanyang kamay upang tulungan ang kanyang kapatid. Pinayuhan niya si Taihuin na buksan ang kanyang puso sa pamilya. Alam niya na palaging may sama ng loob ang kanyang kapatid sa kanilang ama dahil hindi siya pinayagan na pumasok sa Lanhai. Gayunpaman, inihanda ng kanilang ama ang isang bagong kumpanya para sa kanyang bunsong anak na babae. Si Taihuin ay palaging ang bunsong anak na babae na minamahal ng kanilang ama at ang tunay na kapatid ni Zhuang Iihuin. Hindi naniniwala si Taihuin na itinuturing siya ng sinuman sa pamilya Zhuang na bahagi ng pamilya. Dali-dali si Iihuin na niyakap ang kanyang kapatid sa kanyang mga braso. Ikinumpirma niya na kung wala si Taihuin, ang pamilya Zhuang ay hindi magiging kumpleto. Ang lahat ng katigasan ng ulo at kasalanan ni Taihuin ay dahil lamang sa dalawang salita, pamilya. Lumapit si Yan Xingcheng sa kanyang ina. Dahan-dahan
siyang sumandal sa kanyang mga braso upang maramdaman ang init na kanyang hinahanap sa loob ng 17 taon. Pagkatapos ng ilang panahon, sumama ang lanhai sa lukwang. Si Tang Ni ang naging General Director. Nakita ni Mo Fan si Tang If na abala sa kanyang disenyo at nais niyang makipagkilala sa kanya at bumuo ng isang magandang relasyon sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang magkasintahan na sina Aina at Fang Qi ay madalas na nag-aaway, ngunit hindi sila tumitigil sa pagmamahalan. Si Yuan Shui ay nanatiling cool at malayo. Sa huli, naging sanhi si Manning upang mamulaklak ang greenhouse na puno ng mga bulaklak. Ipinadala niya ito sa hangin ng dagat. Nagpa siya si Yan Xingcheng na kalimutan ang bangungot sa loob ng 17 taon. Nais lang niya ngayong protektahan ang lahat ng nasa tabi niya, kabilang ang kanyang pamilya at ang taong mahal niya. Nangako si Manning na pahahalagahan niya ang bawat sandali dahil basta't makakasama niya si Yan Xingcheng, sulit ang bawat sandali. Yan Xingcheng, mahal kita. Ang kanilang mahirap na love story ay nagkaroon ng kumpletong pagtatapos. Sana, sa daan ng buhay sa hinaharap, maghawakan pa rin sila ng mahigpit at magmamahalan. Pindutin ang subscribe para manood ng mga susunod na pelikula sa Kin Review Film.